Iyong madrasta ko. Pinahanap ako ng kadate, pero nakakairita talaga siya. Ito, at ito rin. Pakibalot po lahat para sa akin. Salamat po. Ituring mo na itong regalo ko para sa aking munting girlfriend. Para sa ating unang pagkikita. Linawin mo nga ang sinasabi mo. Sino ba ang girlfriend mo? Please lang, ngayon pa lang tayo unang nagkita. Sa tingin ko, mangyayari din yon, di ba? Hindi ba't nakasuot na ang singsing na yan sa kamay mo? Dahil mukhang atat na atat ka na, pag-usapan na natin ang seryosong bagay. Anong seryosong bagay? Bibigyan kita ng $100,000 kada buwan. Gastusin mo kung paano mo gusto, wala akong pakialam. Pero, may isang hiling akong dapat mong tuparin. Dapat ay bigyan mo ako ng anak na lalaki. Huwag kang gagaya sa dating asawa ko. Kainis. Puro babae ang naging anak. Wala silang silbi. Habang iniisip ko, lalo akong nagagalit, gusto ko siyang parusahan. Sa tingin ko, ikaw ang dapat parusahan. Teka. Gaano ka ba katangkad? 150 sentimetro. 150? Sa height mong iyan? Baka masira ang magandang lahi ng pamilya namin. At pagdating ng panahon, baka mapagod ka lang. Kailangan mo pang tumingkayad para lang mahalikan ng isang gwapo at mayamang tulad ko. Alam mo naman ang tungkol sa height difference, di ba? Siyempre, kapag maganda ang mood ko, maaari ko namang pagbigyan ang isang bansot na tulad mo, pwedeng yumuko ng kaunti. Dahil isa naman akong maginoo, di ba? Nakakasakit talaga ng ulo. Ikaw, gwapo at mayaman? Sa tingin mo ba bagay sa iyo ang mga salitang iyan? Hoy, ano ang ibig mong sabihin? Kung ano ang sinabi ko, iyon ang ibig kong sabihin. Ikaw, Hoy, gwapo, pwede bang makahingi ng tulong? Para makita ng ibang tao rito kung ano ang ibig sabihin ng tumingkayad. Para lang mahalikan ng isang totoong matangkad at gwapo. Nakikita mo ba? Kailangang maging katulad mo muna siya para matawag kang matangkad, mayaman, at gwapo. ikaw na walang hiyang babae ka, bakit basta-basta ka nalang humahalik sa kung sinong lalaki? Ikaw naman ay nakakasuyang lalaki. Wala kang pakialam. Sumasagot ka pa? Talagang? Ako ang hinalikan niya, hindi nga ako nagsasalita. Bakit ka ba sumasabat? Kayong dalawang malanding tao, nagsasabuatan pa kayo para pagtulungan ako? Humanda kayong dalawa, ipapahuli ko kayong dalawa. Sige, umalis ka na. Salamat po, sir. Ang tulong niyo sa akin ngayon, hahanap ako ng pagkakataon na makabawi sa inyo. Ay, Matapos mo akong halikan? Akala mo ba ay ganito ka nalang kadaling makakaalis? bitawan niyo ako. Ang bewang ko. Sir, mukhang sira na yata ang relos nyo. Pasensya na po, nasira ko ang relos nyo. Hindi mo kailangang humingi ng paumanhin. Bayaran mo na lang ito. Bayad? Ito oh. Itago mo na ang sukli. Ang relos na ito ay nagkakahalaga ng $10 milyong. Makipag-ugnayan ka na lang sa assistant ko. $10 milyong? Sir, kalalabas ko lang sa masamang sitwasyon. Parang napunta lang ako sa mas malalang gulo. Hinalikan lang naman kita ng isang beses. Bakit parang nanloloko ka na yata? $10 milyong? Akala mo ba naka-Rolex ka? Tumingin kang mabuti. Isa itong Patek Philippe. Ano? Ay naku, bakit ang sakit ng ulo ko? Hala, bakit wala akong maalala? May mga CCTV sa paligid natin. Gusto mo bang dalhin kita sa presinto para matulungan kang makaalala? Wag na po, hindi na masakit.
Uncle, ang totoo niyan, estudyante pa lang po ako sa kolehiyo at hindi pa nakakapagtapos. Pinilit lang po ako ng madrasta ko na makipag-date ngayong araw at ang lahat ng sahod ko sa internship ay ibinibigay ko sa kanya. Wala na po talaga akong pera kahit kusing. Nakiusap po ako sa inyo. Pawalan niyo na po ako. Please. Ano po? Ang galing mo palang umarte? Muntik na akong mapaniwala. Simula ngayon, hindi ka pwedeng mawala sa paningin ko? Young Master, narito ka lang pala. Bakit? Hindi na makontak si Miss Ella ng mga susundo sa kanya. Magsisimula na ang engagement party. Anong gagawin natin? Uncle, bitawan mo muna ako. Pag-usapan natin ito ng maayos. Young Master, siya ay... Siya si Mrs. G, ang mapapangasawa ko. Ano, Ano po? po? Ito po, pero paano si Miss Ella? Kasalanan niya na hindi niya sinamantala ang pagkakataon. Kaya wala siyang ibang pwedeng sisihin. Isa lang naman itong contract marriage. Kahit sino ay pwede na. Dahil ang babaeng ito ang biglang pumasok dito. Siya na ang magiging mapapangasawa ko. Ako? Anong gagawin mo sa akin? Magpapakasal ka sa akin. Bilis! 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 Narito na si Young Master G. Wow, ang gwapo naman. Napakahahaba ng mga binti niya. Bakit naman kumuha si Yan Lee ng ganiyang klaseng tao? Sinasabi mo bang ito ang fiancé ni Young Master G? Mukha lang siyang isang mag-aaral sa elementarya, hindi ba? Totoo yan. Magandang gabi sa inyong lahat. Maligayang pagdating at salamat sa pagdalo sa ritual ng pakikipagkasundo ni Young Master G. Pa, pakikipagkasundo? Uncle, hinalikan lang naman kita ng isang beses. Halikan mo na lang ako pabalik para patas na tayo. Sabi mo yan, ha? Itong mumurahing singsing, bakit ang hirap hugutin? Nakadamit ka ng ganyan pero pumunta ka rito. Ang tulad mo ay hindi na babagay na tumayo sa tabi ni Senyorito G. Kayong tatlo, mukhang maganda nga ang mga suot nyo. Pero ang tumayo sa tabi ni Senyorito G, sa tingin nyo ba hahayaan niya kayo? Sabi ko na nga ba? Saan mo ba nakuha ang babaeng yan? Kapag nakita iyan ng lolo mo pag uwi mo, siguradong magagalit iyon ng husto. Hindi ba apo lang naman ang gusto niya? Kahit sino basta babae, pwede na. Napakaraming babae sa mundo. Bakit siya pa ang napili mo? Dahil? Matamis ang dila niya. Grabe ka talaga. Ngayon ko lang nalaman na kakaiba pala ang panlasa mo. Ikaw na talaga. Paraanin nyo ako. Sino ang nagsabing pwede ka nang umalis? Ang palaban mong fiancé, mukhang inaapi na. Hindi mo ba siya pupuntahan? Walang hiya ka? At ang lakas ng loob mong saktan ako ng ganyan? Hindi mo ba pupuntahan para tignan? Walang dahilan. Maghintay ka lang, masamang babae. Hinding-hindi tayo magkakasundo. Tapos ka na. Maghintay ka lang ikaw. Anong ibig sabihin nito? Sa wakas, alam ko na kung bakit siya ang pinili mo. Zhengli! Dalhin siya sa baba at bigyan siya ng leksyon. Sige po, Young Master. Miss, sumakay na po kayo sa kotse. Alam nyo ba na pagdukot na ang ginagawa ninyo? Pasensya na po, Miss Chu. Kagagaling lang po ng utos ni Young Master na ibili kayo ng ilang disenteng mga damit. Buksan nyo ang pinto. Hindi ko kailangan ng bagong mga damit. Hindi po pwedeng buksan ang pinto. Huwag niyo na po akong pahirapan, pero pwede ko pong buksan ang bintana para sa inyo. Buksan mo. Ikaw na matandang lalaki ka. Nais mo akong ikulong at pigilan ng aking kalayaan. Manigas ka. Bata pa lang ako, wala pang sinumang nakakakontrol sa akin. Hello, Young Master. Nalin lang po ako ni Miss Chu. Ang sabi niya ay pupunta siya sa banyo, pero tumakas po pala siya. Ngunit nagpadala na po ako ng mga tauhan para habulin siya. Huwag na. Alamin niyo na lang agad ang tirahan ng babaeng iyon at magpadala ng alay para sa pagpapakasal. Ikaw, isa kang lapastangan? Hoy, ikaw.
ang pinakamahusay na mapapangasawa na pinili ng mama mo? At ganyan lang ang bihis mo para makipagkita sa kanya? Pa, sasabihin ko sa inyo uli na siya ay hindi ko ina. Kung siya ang aking ina, hindi niya pipiliin ang lalaking gaya niyan para makipag-date sa akin. Ano? Naku, Brother Song, kahit na ako ang pangalawang ina ni Yuyu, hinding-hindi ko po siya hahamakin. Napakapangit naman. Ito ba ang sinasabi mong mabuting mapapangasawa para kay Yuyu? Ano? Naku, hindi ko po alam yan. Ang nahanap ko para kay Yuyu ay isang natatanging lalaki. Ito, alam ko na. Siguradong ang bugaw ang nagbigay ng maling impormasyon. Tama na. Ang mapapangasawa ni Yuyu ay huwag mo nang pakialaman. Simula ngayong araw, ititigil ko na rin ang sustento mo. Huwag kang pupunta kahit saan. Manatili ka sa bahay at pag-isipan mo ang iyong mga ginawa. Naku, Brother Song, Papa, wag na po kayong magalit. Papa, sino yan? Magandang araw po, Madam Shu. Sino po ang hinahanap nyo? Madam Shu, nandito po ako sa utos ng aming batang amo upang mag-alay ng dote para kay Miss Shu. Dote. Dote? Ma, bakit po ba kayo nagmamadaling pabalikin ako dito? Kasi simula ko pa lang sa set, hindi nyo ba alam? Na sa wakas ay nakakonect na ako kay Director Wang. Anong connect? Pinauwi kita ngayon dahil kailangan nating pag-usapan ang kasal mo sa panganay na anak ng pamilyang Pamilya G. Sa panganay ng mga Pamilya G? Hindi ko po siya kilala. Mas sikat ba siya kaysa kay Director Wang? Tingnan mo itong mabuti. Ito ang lahat ng mga regalo na ipinadala sa atin ng panganay na anak ng Pamilya G. At saka, tinanggap mo na ang engagement ring? Paano mo nasabing hindi mo siya kilala? Sing-sing? Ay, naaalala ko na. Kahapon sa set ay may isang fan talaga na nagpadala sa akin ng isang sing-sing. Iyan na nga iyon. Itong panganay na anak ng Pamilya G, siguradong matagal ka na niyang gusto at ginamit lang niya ang pagiging fan para ligawan ka. Chinek na iyan ni Mama, ang naghatid ng mga regalo kahapon ay ang mismong assistant ni Jian Lee na mula sa pamilyang Pamilya G. Ji Yan Lee. Ano ang hawak mo? Ninakaw mo ba ang mga regalo ko? sarili ko itong gamit. Walang ebidensya ang mga salita mo? Ipakita mo iyan sa akin? Shurowoyo, nagawa mo akong saktan? Hindi mo ba alam na magiging asawa na ako ng isang Pamilya G? Kapag kinalaban mo ako, hindi ka palalagpasin ng mga Pamilya G. Pamilya G? Kahapon, G rin ang apelyido ng lalaking kumuha sa akin para sa engagement. Ang tinutukoy mo ba ay ang pinakasikat na pamilyang Pamilya G? Bakit? Natatakot ka na ba? Ang panganay na anak ng Pamilya G, si Jian Lee, ay darating sa loob ng 3 araw para pakasalan ako. Pakakasalan ka niya? Sige, tingnan natin. Iba talaga kapag mayaman, napakagarbo pati ng kasalan. Wow, ang gwapo naman! Wala na talagang pag-asa ang mga babaeng ito. Sinong walang modo ang gumawa nito? Lagot, baka makilala niya ako. Hindi pwede, kailangan ko nang umalis agad. Young Master, maayos ka lang ba? Iakyat mo muna sila. Eh, ikaw? Ako na mismo ang susundo sa bride.
Plano mong tumakas? Si Ji Yanli iyan. O sige lang, buti na lang at nag-disguise ako. Siguradong hindi niya ako makikilala. Uncle, sino ka ba? Sir, sino po ba kayo? Narito ba kayo para sunduin ang ikakasal? Nagkakamali po kayo ng pinto. Dapat sa main gate kayo dumaan. Ganoon ba? Bakit mo suot ang ginawa naming pamilya G na special engagement ring? Ang singsing na ito, bakit ang hirap alisin? Huwag mo nang sayangin ang pagod mo. Ang singsing na iyan ay gawa sa platinum na may halong special material. Kailangan ng espesyal na langis para maalis iyan. Ngayong nandito na tayo. Maging tapat na tayo sa isa't isa, sir. Alam ko naman na sigurado, hindi mo talaga gustong pakasalan ako. Marahil ay dahil ito sa isang sikretong dahilan, kaya kailangan mo ng asawa sa pangalan lang, di ba? Matalino ka rin pala. May kapatid akong babae, pangalan niya ay Xu Jiao Jiao. Mas maganda siya sa akin, at napakaganda pa ng katawan niya, at ang pinakamahalaga ay mas matangkad siya sa akin. Siya ay isang sikat na artista. Kung siya ang pakakasalan niyo, siguradong hindi kayo magsisisi. Ngayon lang may babaeng ayaw magpakasal sa akin? Shuru Woyu, huwag mo nang subukang tumakas. Ito ang unang pagkakataon na may babaeng ayaw magpakasal sa akin. Shuru Woyo, huwag mo nang subukang tumakas. Kung kaninong kamay nakasuot ang singsing, siya ang babaeng papakasalan ko. Naku, madali lang iyan. Ibigay mo sa akin yung sinasabi mo kanina. Ano nga bang tawag doon? Yung oil, tatanggalin ko ito. Pagkatapos ay isusuot ko ito sa kamay ni Xu Jiao Jiao. Hindi ba ayos na iyon? Wala ako niyon. Wala? Eh di bumili ka. Wala nang gumagawa niyon, hindi na mabibili. Ganoon ba? Mawalang galang na po. Tignan nyo. Doon sa langit, may isang makulay na matabang baboy. Napakabata ng isip mo. Bitawan mo nga ako. Babayaran ko na lang ang halaga ng relo sa iyo. Ayos na ba iyon? Para sa akin, ikaw ang mukhang makulay na hangal na baboy na iyon. Kung ngayon mo balak magbayad, huli na ang lahat. Bitawan mo ako. Oh, heto na! Nandito na sila! Hello po, amo. Opo. Maupo muna kayo at uminom ng tsaa bago pumanhik. Huwag na po, dahil ang aming amo ay nasundo na ang kaniyang pakakasalan. Ano? Ano? Hindi ito posible. Ang Jiao namin ay nandoon lang sa itaas. Jiao Jiao? Madam Xu, nagkakamali po kayo. Ang babaeng pakakasalan ng aming amo ay hindi nagngangalang Jiao Jiao. Nagkakamali? Anong nangyayari dito? Nagkakamali? Humanda ka sa akin, Jiang Li. Hindi ba't sabi mo ang papakasalan ni Young Master G ay si Jiao Jiao? Ito, hindi ko rin alam kung ano ang nangyayari dito. Hindi mo alam ang nangyayari? Bakit ka gumagawa ng kung ano-anong plano? Ipinahiya mo ng husto ang pamilyang Xu natin. Dad, Mom, anong ginagawa niyo dito? Nasaan ang mapapangasawa ko? Nasaan si Senyorito G? Nagpadala lang ng tao si Senyorito G para sabihing nagkaroon ng pagkakamali. Sabi niya, ang totoong bride ay nasundo na nila. Ano? Anong ibig sabihin ng nagkamali? Hindi ba pupunta si Senyorito G para pakasalan ako? Ano ba talaga ang nangyayari? Anong kalokohan ba itong ginagawa niyo? Jiao Jiao, ngayong alam mo na ang totoo, huwag ka nang masyadong mapanaginip ng gising. Oo nga, isipin mo naman, sa estado ni Senyorito G, paano naman siya magkakagusto sa isang gaya mong aktres na puro eskandalo? Jiao Jiao, huwag ka nang magalit. Sa susunod ay paghusayan mo na lang ang pag-arte mo. Dahil doon sa palabas, makakapag-asawa ka rin ng mayamang boss, di ba? Nakakainis. Sino ba talaga ang bride na sinundo ni Senyorito G? Magandang araw po, President G. Ayusin nyo ng mabuti ang hitsura niya. Opo, President G. Teka, ako. Pumunta ka na. Mukhang maayos naman ang ayos niya. Pero, parang may kulang.
Ganito dapat. Makipagtulungan ka lang sa akin, huwag kang mag-alala, hindi naman kita sasaktan o lolokohin. Sir, kaya ko namang makipagtulungan sa inyo dahil kasalanan ko naman na kinalaban kita. Dapat lang napagbayaran ko ito. Pero pwede bang bigyan mo ako ng palugit? Kapag natapos na ang napagkasunduan natin, maghihiwalay na tayo ng landas at hindi nagagambalain ang isa't isa. 3 buwan. Sige, payag ako. Nakapagtataka? Nung hinawakan niya ako, ay hindi ako nandiri sa kanya. Tara na, sir. Pumunta na tayo sa kasal mo. Diyos ko, kaya naman pala ang mga babae sa labas ay ginagawa ang lahat para makasal sa pamilya G. Ang ayos ng paligid, itong dekorasyon, ang mga muebles, puno talaga ng karangyaan. Gaya nga ng inaasahan. Magandang araw po, young master. Ngayon, alam mo na ba kung gaano ka kaswerte? Ikaw na maliit ka? Hindi naman ako naiinggit. Tingin ko lang talaga ay maganda ang inyong dekorasyon at may mataas na panlasa. Ganoon ba? Mabuti naman kung gusto mo. Uncle, saan ako matutulog ngayong gabi? Ang tanong mo ay masyadong diretsahan. Sumagot ka ng maayos. Please. Sige na, maghanda kayo ng gamit sa paliligo para kay young mistress at ilagay niyo iyon sa kwarto ko. Opo, young master. Uncle, hindi ba parang hindi tama na sa kwarto mo ako matulog? Anong hindi tama doon? Uncle, hindi pa ako handa, wala kang hiya. Dapat gawin ng buo ang lahat ng bagay. Hindi mo ba alam yon? Batang babae, dahan-dahan ka lang masasanay. Bulilit ang iyong mga damit. Nakakatulog ka na pala kahit habang nakaupo. Matakaw. Ngayong hindi puno ng kalat ang mukha mo, mukha kang maganda. Ninakawan mo ako ng halik. Ang maliit na bagay na ito, paggising na paggising ay ganyan na ang ugali mo. Nagkakamali ka ba? Dahil ikaw ang unang nagnakaw ng halik sa akin. Ninakawan kita ng halik? Sir, huwag kang magkamali. Di ba mag-asawa lang tayo sa kasunduan? Sinong nagsabing mag-asawa lang tayo sa kasunduan? Ikaw, huwag kang magbalak na tumakwil sa usapan. Nagkasundo na tayong dalawa, na 3 buwan lang, at tatapusin na natin ang ugnayang ito. Pero wala naman akong sinabing papayag ako. Nasa loob ng 3 buwang ito ay wala akong gagawin kahit ano, di ba? Huwag kang mag-ilusyon. Sa mga katulad mong batang paslit, wala akong interes. Eksakto. Sa mga matandang gaya mo na akala mo ay malakas pa, wala rin akong interes. Matandang malakas? Ano, inaantok na ako? Bumaba ka na muna. Maghihilamos na ako at matutulog. Ayaw mong tumayo, ganoon ba? Young mistress, pinapunta po ako ng amo ko para ibigay ang mga damit nyo. Pakibukas po ang pinto. Napakaingay naman umagang-umaga. Sandali lang at magbibihis muna ako. Sino ka? Bakit mo ako binuhusan? Siya ang panganay na miss ng aming pamilya, si G. Sinyan. JC niyan? Pati pangalan niya ay parang sa isang taong makitid ang utak. Kung ganoon, ano mo si Ji Yanli? Kuya ko siya. Ano naman ngayon? Bakit mo binuhusan ang asawa ng kuya mo? Asawa ng kuya ko? Pinakasalan ka lang ng kuya ko. Para lang alagaan ang may sakit kong lolo. Kapag gumaling na si lolo, lalayas ka na agad dito sa pamilya G. Kaya pala nagmamadali ang lalaking iyon na magpakasal. Totoong may itinatago pala siyang dahilan. Paano magkakagusto ang kuya ko sa babaeng gaya mo? Ikaw, tandaan mo ito, sa buong pamilya G, maliban sa titulo mo, mas mababa ka pa sa mga katulong na ito na nasa likuran ko. Hanggat wala ang kuya ko sa bahay,
sa loob ng pamilya G. Ang mga batas ko ang dapat masunod. Kasama ka na roon. Naiintindihan mo ba? Obsessed pala siya sa kuya niya. Tingnan natin kung paano kita tuturuan ng leksyon. O binibining G, bakit hindi tayo pumasok sa loob? Turuan mo ako ng mabuti sa mga patakaran mo para isa-isa ko itong masaulo at pag-aralang mabuti. Ang babaeng ito, napakapangit na napakahirap pa. Buisit. Miss, anong nangyari sa iyo? Miss, ayos ka lang ba, miss? Anong klaseng tubig ang itinapon mo sa akin kanina? Maduming tubig na pinaghugasan ng gulay. Ah, ganoon ba? Ang lakas ng loob mong saktan ako. Ikaw ang unang nanakit sa akin. Ipinagtatanggol ko lang ang sarili ko. Binuhusan mo ako ng maduming tubig, kaya pinaranas ko lang sa iyo ang tubig na pinagpaliguan. Patas lang tayo. Ako si Miss ng mga pamilya G. Mahal na mahal ako ng kuya ko. Anong karapatan mong saktan ako? Pinakasalan ako ng kuya mo para maging young mistress ng pamilya G. Hindi para apihin mo lang. Miss, wag mo na akong gagalitin. Dahil kung hindi, tuturuan kita ng leksyon sa tuwing magkikita tayo. Sa ospital. Pumunta tayo sa ospital. Bukod sa damit pangkasal, wala na akong ibang maisusuot. Hayaan mo na, isusuot ko na lang ang polo ni Uncle papasok sa trabaho. G-Group President G, nandyan ka na pala. Pinapatawag ka ni Manager Cheng sa loob. Ihanda mo ang sarili mo. Naiintindihan ko po. Bakit pati dito ay nandito si Uncle? President G, pakihintay lang po ng sandali. Matatapos na po ito agad. Siya po iyon, ang bagong intern ng kumpanya. Naglalaro ng games habang oras ng trabaho, kaya pinasok ng virus ang system ng kumpanya natin. Tapos ang kailangan nyo pong planning proposal, President G, ay hindi na maipakita ngayon. Saksi ako. Siya nga iyon. Hinahanap niyo ako? Gusto niyo pala akong palabasing may kasalanan. Sa malas niyo, maling tao ang kinalaban niyo. Hindi naman nasayang ang pag-aaral ko ng computer sa kolehiyo. Hindi ako ang gumawa nito. Halata namang inatake ng hacker ang page na ito. Hindi ito basta virus lang. Sure, Woyo. Anong gagawin mo? Siyempre, aayusin ko ang computer. Isang oras. Hindi aabot doon. Umalis ka riyan. Syunga. Sino ka ba talaga? Nagawa mo pang lusubin pabalik ang ultimate encryption system ng CJ Alliance namin. Hindi mahalaga kung sino ako. Sino ba ang kumalaban sa iyo? Sisihin nyo ang Jiang Ru ng kumpanya nyo. Kung ganoon, sa kanya mo singilin ang utang mo. At huwag mong idadamay ang pinaghirapan ng ibang tao. Manager Cheng, ganito ba ang kultura sa kumpanya nyo? Pwede na lang basta-basta pagbintangan ng isang tao, ganoon ba? President G, hindi ako ang may gawa. Siya iyon. Lahat ng ito ay pakana niya para idiin ako. Hindi ako. Talagang hindi ako iyon. Sa tingin ko, hindi na natin kailangan pang ituloy ang ating kooperasyon. President G, bigyan mo po kami ng pagkakataon. President G, sisiguraduhin ko pong iimbestigahan ko ito ng maigi. Naglakas loob ka pa nasaktan ako, ha? Naniniwala ka ba? Na ipatatanggal kita sa tito ko. Tandaan nyo, ngayong araw, ang lola nyo mismo ang nagtanggal sa inyong dalawa. Oh, siya nga pala. Iyong mga nakita sa screen kanina, makikita rin iyon ng chairman. Kaya kayong dalawa, ayusin nyo ang sarili nyo bago kayo malintikan. Sure, Woyo. Hindi kita mapapatawad. Ma'am, akin na po yan. Nasa sasakyan na po at naghihintay ang inyong amo. Yuyu, ang si Jiang Ru na nanamantala sa iyo ay natanggal na sa trabaho. Maging si Manager Cheng ay pinagalitan din ng husto ni President Zhao. Anong klaseng suot ba iyan? Ano ang suot mong iyan? Damit mo po ito. Nandumihan po kasi ang damit ko kaninang umaga. At wala na po akong ibang masuot, kaya kumuha ako ng isa sa mga damit nyo. Hubarin mo yan.
Teka lang, Uncle. Sigurado ka ba na gusto mong sa unang araw ng kasal natin ay mabalita ang asawa mo dahil sa paglalakad sa labas ng walang damit? Wala akong pakialam. Sige, kung huhubarin ko ito ngayon, lalabas talaga akong walang suot sa kalsada. Gawin mo. Pero, sige, hubad kung hubad. President G. President G, patawad po. Tinatawag po kita kanina mula sa labas ng sasakyan, pero hindi po kayo sumasagot, kaya naman po. Layas! Opo. Nakaabala ako sa ginagawa ni President G. Siguradong yari na ako nito. Anong ginagawa mo rito? Umalis ka riyan? At manahimik ka. Uncle, anong ginagawa mo? Kung hindi ako kumilos agad, ay nakita na ng iba ang katawan mo. Isuot mo na agad ang damit mo. Ikaw na ang asawa ng tagapagmana ng pamilya. Pamilya G. Kaya ang bawat kilos mo ay nagre-representa sa dangal ng Pamilya G. Sa susunod, huwag mo nang uulitin sa labas ang nakakahiyang paghuhubad na iyan. Nakakahiya? Hindi ba't ikaw ang nag-utos sa aking maghubad? Kaya naman, dahil may pahintulot na ako mula kay Uncle, pwede ko nang isuot ang mga damit mo. Isuot mo ito! Sige po. Ang batang ito, talagang hindi man lang niya ako tinitingnan bilang isang lalaki. Hindi ko po talaga sinasadya. Mamaya, tulungan niyo po akong magpaliwanag kay President G. Kung hindi ay lagot talaga ako. Anong ipaliliwanag mo? President G, paumanhin po. Hindi ko po sinasadyang buksan ang pinto ng kotse. Ano ang nakita mo? May nakita akong... Ano? Wala po akong nakita. Young Master, tumatawag po ako doon sa kabila kanina, kaya hindi ko napansin na may lumalapit sa kotse. Patawad po, pagkukulang ko po ito. Pinuntahan niyo pa talaga ang kotse ko, sabihin mo, anong kailangan niyo? President G, nagpunta po ako rito para sabihin sa inyo, yung maling plano na nakita nyo kanina, ang totoo po ay gawa iyon ng intern na nanabotahe sa amin. Pero silang lahat ay tinanggal ko na sa trabaho, baka sakaling pwedeng... Tinanggal siya sa trabaho? Nagsusumamo po ako. Bigyan niyo pa po ng isang pagkakataon ang aming kumpanya. Sinisiguro ko pong wala nang mangyayaring pagkakamali. Baka po may oras kayo. Wala. Napakalaki pong halaga ng proyektong ito para sa amin. Kahit 20 minuto lang po. Huwag na kayong sumunod, okay? Lumayo kayo rito. President G. President G. President G. Yung babaeng nasa kotse ni President G, bakit kamukha niya si Shuruoyo? Namamalikmata lang ba ako? Nabalitaan ko na nawalan ng trabaho si Miss Shu. Opo, tama po. Gusto mo bang hanapan kita ng kumpanya para makapag-internship ka muna? Kuya, pakitabi naman po ang sasakyan sa gilid. Young Master, suot po ni Miss Chu ang inyong suit jacket. Kailangan niyo pang pumunta sa World Trade Dinner mamayang hapon po. Mahirap ba ang problemang iyan? Magpadala ka na lang ng panibagong set. Masusunod po, Young Master. Nga pala, nawalan po ng trabaho si Miss Chu ngayon. Kailangan ba natin siyang ihanap ng bagong mapapasukan? Huwag na. Sa loob ng 3 buwan, bantayan siyang maigi at huwag mong hayaang gumawa siya ng kahit ano na makakasira sa reputasyon ng Pamilya G. Naintindihan ko po, Young Master. Mukhang napraning lang ako. Si Miss Ira lang talaga ang nasa puso ni Young Master. Lumipas man ang maraming taon, hindi pa rin siya nagbabago. Kapapasok pa lang sa bahay, nagpapakitang gilas na agad, wala naman ang amo dito. Hindi ko alam kung para kanino yang palabas na yan. Tama ka diyan. Sa tingin mo ba makakain ng tao ang ginawa niya? Yaya Lee, bago pa lang ako rito sa Pamilya G at hindi pa pamilyar. Pwedeng paabot naman po ng baking powder? Malay ko ba, doon sa cabinet sa kaliwa sa itaas, maghanap ka mag-isa. Parang wala na po doon. Shh! Nakalimutan mo na ba ang iniutos sa atin ni Young Mistress? Ay, sige po. Bakit? Wala naman po rito. Kung wala rito, bakit hindi mo subukan sa kabilang cabinet? Wala rin po dito. Kung hindi makuha sa harap-harapan, dapat gawin ito sa palihim na paraan. Baka wala na talaga.
Kung wala, pwede bang ibili mo ako? Dahil kailangan ko na ito agad. Ako ang pabilisin mo? Ano bang tingin mo sa sarili mo? Para utusan mo ako. Sa bahay na ito, sa young master. Sa matandang madam, at kay young mistress lang ako nakikinig. Anong sabi mo? Ang sabi ko, wala kang kuwentang tao. Ginamit mo lang ang maruming paraan para akitin ang aming young master. Napakasamang babae mo para maglakas loob na utusan ako. Napakasama mong babae. Ang lakas ng loob mong saktan ako. Ganti ka, kung gusto mo. At tingnan natin pag-uwi ni Young Master G mamaya. Kung palalampasin niya ang ginagawa mo. Katulong ka lang. Kung makaasta ka ay parang kung sino ka, ang dami mong sinasabing masama. Pwede ba? Ayusin niyo ang paglulugaran niyo. Maliwanag ba? Young mistress, sinaktan niya ako. Magsusumbong ka? Sasabihin ko sa inyo, ako na ang babaeng may-ari ng pamilya G ngayon. Dapat sa inyong lahat, alamin niyo kung saan kayo dapat lumugar. Siguraduhin niyong, wag niyo akong babanggain. Shuro Oyu, maghintay ka lang. Tingnan natin kung hanggang kailan ka magyayabang. Madam, narito na po pala kayo. Nasaan si Yanli? At si Sinyan? Si Shinyan po ay... Lola, salamat at bumalik na po kayo. Nang matanggap ko ang tawag mo, nagpabili agad ako ng tiket sa eroplano para ngayong umaga at nagmadaling umuwi. Ilang araw lang kitang hindi nakita, bakit parang pumayat ka na agad? Lola, may bagong asawa na si Kuya at pagpasok niya sa bahay, pinatikim niya agad ako ng lupit niya. Pinainom pa niya ako ng pinagpaliguan niya, kaya na-ospital ako. Nagawa niya iyon? Gusto kong makita kung gaano katindi ang bagong asawang iyon at kung gaano siya katapang para apihin ang paborito kong apo. Sige, tawagin mo si Shuru Woyo at papuntahin dito. Opo, madam. Lola. Huwag kang matakot, Sinyan. Narito si Lola at poprotektahan kita. Sige po. Madam, narito na po ang young mistress. Lola, tingnan niyo po siya. Hindi niyo pa po siya pinapaupo, pero basta-basta na lang siyang umuupo. Akala mo naman talaga kung sino siyang senyora rito. Ikaw ba si Shuru Woyo? Lola G, may kailangan po ba kayo sa akin? Nabalitaan ko na ang paborito kong apo. Ay inapi mo hanggang sa mapunta sa ospital? Talaga bang iniisip mo na bilang bagong kasal na asawa, ay maaari mo ng kontrolin ng pamilya G? Ang lola ni Mister, napakainit pala ng ulo. Kararating pa lang, pinaparamdam na agad ang kapangyarihan niya sa akin. Lola G, siya po, ang unang nagbintang sa akin ng mga maling paratang. Ipinagtanggol ko lang po ang sarili ko, kaya ako lumaban. Kung hindi kayo naniniwala, pwede niyo po silang tanungin. Hindi totoo yan. Sinyan, totoo ba ito? Lola, huwag po kayong maniwala sa sinasabi niya. Nandoon din sila noong oras na iyon. Halik kayo rito at magtestigo para sa akin. Madam, si Miss Shinyan po ay hindi nang away sa young mistress. Makakapagtestigo po ako. Lahat ng tao rito ay tauhan ni G. Sinyan. Anong saysay pa ng mga paliwanag ko? Kahit ano pang sabihin ko, walang maniniwala sa akin. May gusto ka pa bang sabihin? Lola G, nasabi ko na po ang lahat ng dapat kong sabihin. Kung hindi pa rin po kayo maniniwala, wala na po akong magagawa roon. Hindi ka pa rin ba aamin? Mukhang, hindi itinuro sa inyo kung paano maging mabuting tao. Kaya kami nasa pamilya G, ang magtuturo sa iyo ng tamang asal. Kunin mo ang listahan ng mga batas ng pamilya G. Opo. Nasa 21 siglo na tayo. Bakit may ganito pa ring makalumang pag-iisip? Madam, narito na po ang batas ng pamilya. Ipasulat ito sa kanya ng 100 beses. Kapag nagkamali ka ng isang titik, isulat mong muli. Kapag hindi mo natapos, hindi ka pwedeng kumain. Matuto kang sumunod sa mga batas ng pamilya G. Guro ba sa elementarya ang buong pamilyang ito? Hilong-hilo silang magturo ng leksyon sa ibang tao. Lola. Sinyan, anong problema? Wala po. Lola, maraming salamat po sa pagpanig sa akin. Lola, kakarating niyo lang po galing sa airport. Siguradong gutom na po kayo. Sige po, kumain po kayo ng kaunting cake para malamanan ang tiyan niyo. Lola, ano po kasi? Ito ay si Pamilya G. Mayroon ba siyang pinipigilang ipakain sa inyo? Hindi po ako ang gumawa. Huwag ka nang sumigaw. Bilisan mo at kopyahin mo na ang mga patakaran ng pamilya. 100 beses iyon, tandaan mo. Lola? Lola, anong nangyayari sa inyo?
Umalis ka. Lola, Nasa panganib ang lola ngayon. huwag kang makialam. Umalis ka riyan, hangal. Mananakit na si Shuruoyo. Bilis, ilayo niyo siya. Bitiwan niyo ang matandang may bahay. Kung hindi, ay tatawag ako ng pulis at ipakukulong kita. Huwag kayong lalapit. Anong pinag-aawayan nyo? Anong ginagawa mo? Kuya, tingnan mo. Sinasaktan niya si Lola. Exu Ruwoyo. Bitiwan mo ang lola ko. Bitiwan mo na ang lola ko agad? Nakikinig ka ba? Kuya, pinarusahan siya ni Lola na magsulat ng patakaran at naghihiganti siya kay Lola, kaya ginagawa niya iyan sa kanya. Hibang na siya, hiwalayan mo na siya agad. Kung gusto mo pang maligtas, bitiwan mo na ang lola ko ngayon din. Sandali lang. Anong sandali? Lola, Sino ang nagbigay sa'yo ng lakas ng loob na galawin ang aking Lola G? Yanli. Ibababa mo yan. Bilis ibaba mo. Lola, okay lang po ba kayo? Okay lang ako. Kanina lang ay may bumara na buto ng red date sa lalamunan ko. At ang babaeng iyan, ang gumamit ng Heimlich maneuver para iligtas ako. Ang butong iyan sa baba, iyan ang kalalabas lang mula sa akin. Lola G, ang mga pastries na ito ay ginawa ko para sa sarili ko. Kaya hindi ko naalis ang mga buto ng red dates. Pero naging sanhi pa rin ito ng aksidente sa inyo. Pasensya na po, Mr. Hindi. Mr. G, mas mabuti pang dalhin nyo na agad ang lola nyo sa ospital para masiguro. Kanina, nagkamali ako nang hinala sa kanya. Zhengli, ilabas mo si Young Mistress, bantayan mo siyang mabuti, ikulong mo siya. Kuya, Opo, boss. Lola G, may masakit pa po ba sa inyo? Maayos naman ang pakiramdam ko. Buti naman po kung ganoon. Sobrang kinabahan po ako kanina. Paano mo nakilala ang batang iyon? Nagkataon lang po iyon. Mabait ang batang iyon. Nagustuhan siya ni Lola. Dahil lang po ba nailigtas niya kayo kanina? Ang batang iyon, mahinahon siya sa kabila ng lahat. Kahit na pinagkamalan mo siya, hindi siya nagwala o umiyak. Sa halip ay mahinahon pa siyang humingi ng tawad sa matandang katulad ko. Napaka-progresibo at napakagalang niya. Totoong mabuti siyang bata. Sa sinabi niyo po, mukhang totoo nga iyon. Yanli, hindi pa kayo nagsasama bilang mag-asawa, di ba? Lola naman. Ang tanda-tanda niyo na. Bakit pa kayo mahihiya? Dapat ay maging tunay na mag-asawa na kayo. At kapag bumalik na ang lolo mo, magkakaroon na kami ng apo sa tuhod. Lola, sa tingin ko, ang mga ganyang bagay ay dapat hindi minamadali. Kapag hindi ka sumunod sa akin, sasabihin ko sa lolo mo na peke ang kasal niyo at niloloko niyo lang siya. Tingnan natin kung paano kanya parurusahan. At isa pa, alam mo naman ang ugali ng lolo mo. Kahit na gumaling na siya, tiyak na magkakasakit uli siya dahil sa galit sa iyo. Sige po, naintindihan ko na po, Lola. Babasahan na nila tayo para sa hapunan. Pagkakain po ay magpahinga na kayo agad. Huwag mong kakalimutan. Ang lahat ng sinabi ko ha. Maari akong dumaan sa inyo. Kahit kailan. Bata? Gumagawa ka ba ng takdang aralin? Hindi po. Kinukopya ko lang ang mga patakaran ng pamilyang G-clan. Nasa ika-21 siglo na tayo. Pero may mga ganitong klaseng luma at hindi nakasulat na patakaran pa rin. Huwag mo nang isulat yan. At simula ngayon, hindi na muli magkakaroon ng sino mang gugulo sa iyo. Kung ganoon, maghahanda na lang ako at matutulog. Ano ang ginagawa mo? Ito ang natamo mo kanina. Hindi ba't dahil din naman iyan sa iyo? Tito, bakit ka nakaupo rito sa pwesto ko? Umalis ka rito. Gusto ko nang matulog. Maupo ka rito. Bakit? Gagamutin natin ang sugat mo. Wag na po. Masakit ba? Tito, nakakaramdam ka ba ng pagsisisi? Nasaktan kita nang hindi sinasadya kanina, kaya kailangan kong maging responsable sa iyo. Tungkol naman sa lola ko, sana ay huwag kang magtanim ng sama ng loob sa kanya
Hindi naman siya magtatagal dito ng maraming araw. Hindi naman masamang tao si Lola G. Bakit naman ako magtatanim ng sama ng loob? Pinagkopya kanya ng mga patakaran, hindi pa ba iyon masama? Ang tunay na masamang tao ay hindi lang pagkopya ang parusa. Siguro ito na, ang pinakamalalang parusa na maiisip ng isang mabuting tao. Yung mga masasamang taong nakilala ko noon, ginagawa nila ang lahat para. Parang alin? Parang wala ring silbing ibahagi sa taong hindi ko kilala ang karanasan ko. Tapos na ba ang paglalagay ng gamot? Umalis ka na, matutulog na ako. Hay naku, huwag kang mag-alala, Uncle. Dahil nangako ako sa iyo ng 3 buwan, tutuparin ko ang sinabi ko, hindi ko sisirain ang usapan natin. At isa pa, alam ko naman na si Lola G ay nagmamalasakit lang para protektahan si G Sinyan. Kahit na ang kapatid mong iyon ay nakakairita talaga at sarap parusahan, pero hindi ko siya tataniman ng sama ng loob. Mukhang makuwadra ang batang ito, pero mabuti na lang at marunong siyang umintindi. Uy, bakit nakatulala ka dyan? Alis na, matutulog na ako. Uncle, anong ginagawa mo? Binabalaan kita, huwag kang gagawa ng masama. Hindi ako ang tipo mo. Paano kung hindi ako makapagpigil ngayon at gumawa talaga ako ng masama? Sinasabi mo na hindi mo tutuparin ang usapan natin. Uncle, ano ba itong ginagawa mo? Hindi ba sabi mo magiging seryoso ka sa pagtapos ng 3 buwan na ito? Ngayon ang oras para makipagtulungan ka. Huwag kang malikot. Uncle, kailangan mo bang makipagtulungan ako at sumigaw? Marunong ka ba? Sige, subukan mo. Husband, galingan mo. Husband, go go go. Husband, galingan mo. Huwag kang sumigaw. Hey, umalis na si Lola. Ikaw, bumaba ka na agad. Hindi ko akalain. Nasa edad mong iyan, Uncle. Maganda pa rin ang katawan mo. Ang disiplinado mo pala. Bata, kapag ipinagpatuloy mo ang pagtitig sa akin, iisipin ko na pinagnanasaan mo na ang kagwapuhan ko. Sa ibang bahagi ng katawan mo ay wala akong interes. Saka, hindi ka naman ang tipo ko. Anong klaseng tipo ba ang gusto mo? Gusto ko yung mga batang lalaki na parang tuta. Maalaga at sweet. Masunurin at mabait. Higit sa lahat, tatawagin ka nilang ate. Lalaki pa ba ang tawag sa ganoon? Uncle, anong tipo naman ang gusto mo? Basta, hindi tulad mo na sa ibabaw lang ng kama marunong mag-cheer, bata. Ikaw? Huwag nang kumain ng candy ang bata sa gabi. Masama iyon sa ngipin. Magpahinga ka na. Kukumpiskahin ko ito. Buisit na, Uncle. Humanda ka sa akin. Boss, nahanap na namin ang tunay na gawa ng pintor na si King He. Pumunta po kayo bukas sa auction house. Boss, ang orihinal na guhit ni Ching He na pinamagatang Late Autumn Wild Goose Flight Map ay dinala ng isang dayuhang negosyante at ang simulang presyo ay $5 milyong. Ang painting na ito ay malaki ang posibilidad na siya ang nag-iisang paraan para mahanap ang mama ko. Jiang Jian, magkano pa ang pera sa account natin? Halos $50 milyong po, ang iba ay nasa mga proyekto na. Sapat na yon. Bakit nandito rin ang matandang iyon? Anong problema? Bakit hindi tayo pumasok? Nakakita ako ng taong ayaw kong makita. Ang nakita mo kanina ay ang presidente ng G-Clan na si Ji Yanli. Bakit? Kilala mo ba siya? Hindi. Hindi kami masyadong magkakilala. Para sa ating susunod na produkto, ito ang huling gawa ng tanyag na pintor, si Ching He, ang Late Autumn Wild Goose Flight Map. Magsisimula ang subasta sa $5 milyong. Sa wakas, hinihintay ko ang sandaling ito. $6 na milyong. $7 milyong. Jiang Jian, pwedeng-pwede mo nang itaas ang kamay. Sige po, boss. Room 6, $10 milyong para sa unang pagkakataon, $10 milyong para sa ikalawang pagkakataon, $10 milyong para sa ikatatlo. Sandali, nagbid ang room 1 ng $20 milyong. $20 milyong? Agad itong itinaas sa $20 milyong. Ang room 1 at ang room 6. Talagang nagkakahamunan na sila. May mas mataas pa ba sa $20 milyong? Yung ginoong yon, bakit hindi pa siya umaalis? Teka, bakit ba nanggugulo ang young Master G na ito? Nagpapasikat ba siyang mayaman siya? Jiang Jian,
Itulo mo. Room 6, 25 milyong dolyar ang tawad. Meron pa bang mas mataas? Ipagpatuloy. 30 milyong dolyar ang bid ng Room 1. Sige pa. 40 milyong dolyar mula sa Room 6. 50 milyong dolyar. Nagbid muli ang Room 1 ng 50 milyong dolyar. 50 milyong dolyar sa unang pagkakataon. Hindi pwede. Kulang ang pera. Boss, importante sa iyo ang painting na ito? 50 milyong dolyar sa ikalawang pagkakataon. Paano kaya? Kung ang pera para sa proyekto, ay hiramin muna natin pansamantala? Hindi maaari. Hindi dahil sa personal kong mga lakad, ay malalagay sa alanganin ang pondo ng kumpanya. Ang painting na ito, gagawa na lang ako ng ibang paraan para makuha ito. Sa ngayon, ibigay na lang muna natin sa ginoong ito. 50 milyong dolyar sa ikatlong pagkakataon. Tapos na ang bilihan. Congratulations sa nakabili mula sa Room 1. Sa halagang 50 milyong dolyar ay nakuha ang painting na Deep Autumn Migration. Jian Lee, gumastos talaga siya ng 50 milyong dolyar para lang mabili ang painting na Deep Autumn Night. Ibig bang sabihin nito, may kinalaman siya sa aking ina? O kaya naman, kakilala niya ang aking ina? Magandang araw. Heto na po ang in-order ninyong dessert. Exuruoyo, anong ginagawa mo rito? Sa tingin mo ba karapat-dapat kang manatili rito? Nasante na siya sa huli niyang pinagtrabahuan, kaya ngayon heto siya sa auction house para magtrabaho bilang receptionist. Dahil sa iyo kaya nawalan ako ng trabaho. At ngayon narito ka para humanap ng mayamang lalaki? Wala ka talagang hiya. Ano? Gusto mo ba akong saktan? Suruoyo, napakasama mong babae. Ang lakas ng loob mong gawin ito sa akin. Shuruoyo. Nawalan ako ng trabaho dahil sa iyo. Siguradong iiwan at pagsasawaan ka rin ng mga lalaki. Hindi ako nagkakamali. Ang pangalang binabanggit niya ay Shuruoyo. Narito pala si Bulilit. Young Master, ibig sabihin ba ang nakipagpaligsahan sa atin sa Room 6 ay ang asawa ninyo po? Umalis na tayo agad. Maghintay muna tayo. Nasa loob ba si Shuruoyo? Opo. May kailangan ba kayo sa kanya? Palabasin niyo siya. Halika rito, may naghahanap sa iyo. Labas na dyan, may naghahanap sa iyo. Ikaw ba si Shuruoyo? Ang pangalan ko po ay Shuroro. Ang galing naman ng isang Shuroro. Maganda ang pinakita mo. Mula ngayon, Shururu na ang itatawag sa iyo. Sige po, sir. Boss, paano mo nakilala ang Ji Yanli na yon? Bakit ka ba umiiwas sa kanya? Wala lang, nakasal lang naman ako sa kaniya noong nakaraang mga araw. Ano? Anong sinabi mo? Ikaw, noong mismong gabi ng kasal, nagpakasal ka sa mayamang boss ng Haicheng? Narinig ko na, kapag ang lalaki ay mature, mas marunong daw silang mag-alaga, di ba? Gusto mong masaktan, no? Pupunta lang muna ako sa banyo, hintayin mo ako rito. Huwag kang aalis dyan. Bakit ka nandito? Ako. Boss, sinasabi ko sa iyo, talagang kakaiba, yung nagngangalang G, wala ba siyang makuha na kahit anong tanyag na painting? Bakit kailangan niya pang makipag-agawan sa atin para sa Late Autumn Wild Goose Flight Map? Para sa akin, talagang siya ay... Boss. Boss, medyo nakakahiya po. Narinig niya yata yung panunumpa ko sa taong iyon na nagngangalang G. Opo, tama. Iyon nga. Iyong tanyag na painting na iyon. Sir, parang sinusumpa ka niya. Hindi ba kayo magkakilala? Siyempre, hindi namin siya kilala. Bakit? Kilala mo ba siya? Kilala mo siya, pero sinumpa ka pa rin niya. Hindi mo pa sinasagot kung bakit ka nandito. Anong ginagawa mo rito? Ikaw naman ang may kasalanan ng lahat. Hindi ba tinanggal ako sa trabaho sa dati kong kumpanya? Narinig kong naghahanap sila ng auctioneer dito, kaya pumunta ako para magpasa ng resume. Nakuha mo ba ang offer? Hindi. Sabi nila kailangan ng 3 taon pataas na karanasan sa trabaho, at syempre wala ako niyon. Bulilit nga naman. Kung tatayo siya sa entablado ng auction, iisipin ng mga hindi nakakaalam na isa siyang estudyante ng junior high school na nagtatrabaho ng labag sa batas. Sir, ano namang ginagawa mo rito? Tumawag sa akin si Lolo kahapon. Sabi niya gusto niyang makuha ang ilang bihirang item, kaya pumunta ako para tulungan siyang ibid yon. Pero bakit kailangan mo pang makuha ang Late Autumn Wild Goose Flight Map? Hello? Sige, sige. Saan ka pupunta? Ako, uuwi na para magpasauli ng mga resume. Bulilit?
Mabibigyan kita ng trabaho. Sir, bakit mo ako dinala rito? Hindi kaya balak mo uling magpakasal? Bakit parang gustong-gusto mong magpakasal sa akin? Tito, dala mo ba ang taong kailangan ko? Pwede na siya. Siya. Kaya pala sinabi mong bibigyan mo ako ng trabaho? Para lang maging part-time na bridesmaid? Sir, alam mo ba ang ginagawa mo? Pamangkin mo siya, at asawa mo ako ngayon. Pwede bang maging bridesmaid ang isang nakatatanda sa mas bata? Kayo po ang asawa ng tiyuhin ko. Kumusta po kayo? Ako po si Huang Ye. Ito naman ang aking si Tito. Natrap kasi sa highway ang mga bridesmaid ko. Wala na talaga akong magawa, kaya kailangan ko ng pansamantalang kapalit. Ganoon pala. Tara, dadalhin kita para makapagpalit ng damit pang kasal. Teka. Sige po, magpalit muna kayo. Titingnan ko lang kung dumating na ang 3 pang hahalili. Sige. Yezi. Tapos ka na ba, Yezi? Kakaalis lang ni Yezi. Ikaw ba ang bridesmaid na kinuha ni Yezi? Ako ang groom. Si Song Peng. Salamat sa pagtulong mo rito. Pamilyar ang taong ito, parang nakita ko na siya sa kung saan. Maliit na bagay lang iyon. Dapat ka nang lumabas para salubungin ang mga bisita. Kailangan ko na pong maging abala. Walang hiya ka. Saan po pwedeng magpalit ng bridesmaid gown? Dito po. Ruoyo. Anong ginagawa mo rito? Narito ako para tumulong bilang bridesmaid. Ikaw, narito ka ba para manggulo? Mukhang hindi naman maganda ang buhay mo. Kaninang umaga sa auction kasama mo ang isang mayaman, tapos ngayon nandito ka para mag-part-time? Bagsak na ang kalagayan mo. Hoy, hubarin mo ang bridesmaid gown na iyan, at ibigay mo sa akin. At bakit ko gagawin iyon? Dahil sa'yo kaya nawalan ako ng 2 trabaho, may utang ka sa akin. Nawalan din ako ng trabaho dahil sa kasalanan mo. Wala akong pakialam, hubarin mo yan. Ano ba? Hayaan na. Kasal naman ito ng pamangkin ng matandang Ginoo, hindi ko na siya papatulan. Wala akong oras para makipag-away sa iyo. Eto na, papalitan ko na para maibigay sa iyo. Sinasabi ko na nga ba, hindi mo ako kaya. Susunod ka rin naman pala, at ibibigay sa akin ang bridesmaid gown na iyan. Wala kang utang na loob, nagpakasal ka ng hindi ko alam. Jangro, anong ginagawa mo rito? Nandito ako para magtrabaho bilang bridesmaid. Hindi ko lang inaasahan na ikaw pala ang groom. Kaya pala mukhang pamilyar siya. Nobyo pala siya ni Jangru. May 300,000 dolyar sa loob ng card na ito. Ituring mo na itong kabayaran sa hiwalayan natin, kunin mo ang pera at umalis ka na agad. Sinasabi ko sa iyo, huwag kang gumawa ng gulo rito. 300,000 dolyar lang? Para mo naman akong pinaglimusan. Kahit man lang 1,000,000 dolyar. Kundi, isasumbong kita sa magiging asawa mo. Jangru, huwag mo akong abusuhin. Maniwala ka, kaya kitang pabagsakin. At ngayon, tawagin natin ang bride at groom upang magharap sa isa't isa. Yanli, nasaan na iyong basagulera mong asawa? Bakit hindi mo yata siya isinama ngayon? Batang Masterling, naroon po ang ating young mistress. Alin doon? Mahal na bride, ano man ang mangyari sa hinaharap, nais kong itanong, handa ka bang magpakasal sa groom? Opo, handa ako. Song Peng, ipaliwanag mo sa akin ito, anong ginagawa niyo ng babae sa loob ng dressing room na nasa video? Yezi, makinig ka sa mga idadahilan ko. Ay hindi, sa paliwanag ko. Sabi noong bridesmaid, masama ang pakiramdam niya. Pinatulong niya akong alalayan siya papasok. Pagkapasok pa lang niya, ay nagsimula na siyang maghubad. Sinubukan niya akong akitin, siya ang... Sino sa inyo ang babaeng nasa video? Lumabas ka ngayon din. Grabe ka ring babae ka. Kasal ka na sa kanya, pero nakuha mo pang mang-agaw ng asawa sa kasalan ng ibang tao. Isipin mo, asawa pa siya ng pamangkin mo. Para malaman niyo kung sino ang nasa video, tingnan niyong mabuti ang ayos ng buhok, pati ang damit, hindi ba't malinaw na lahat. Mukhang hindi naman ata katulad ng sa video ang suot kong damit. Siya iyon, siya nga. Noong papunta ako sa banyo, sa pilitan niyang ibinigay sa akin ang damit na ito, hindi sa akin ang damit na ito. Aba talagang, inakit mo na nga ang asawa ng iba. Gusto mo pa akong baligtarin. Pero ang tanda ko, ikaw itong nagpumilit na makipagpalit sa akin, di ba? May ebidensya ka ba? Ang lakas ng loob mong mambintang. Gusto mo ng ebidensya? Ibibigay ko sa'yo. Sino ang audio technician dito? Pakilakasan nga po ang volume para marinig ng lahat ang boses ng babae sa video para magkaalaman na tayo, di ba?
Wala kang utang na loob. Nagpakasal ka ng hindi ko alam. Ang surveillance video na ito. Bakit may kasamang boses? Ay oo nga pala, naalala ko na. Sa cellphone ko, aksidente ring na-record ang video ng naging usapan nyo. Kaya gusto nyo pa bang ipagpatuloy ko ang pag-play nito? Masama kang babae ka. Kasi kami, totoo talaga na. Huwag mo akong hawakan. Songpeng, hanggang ngayon ay gumagawa ka pa rin ng rason. Maling tao pala ang pinagkatiwalaan ko. Huwang Ye. Lahat ng nangyari sa lugar na ito ngayong araw, kapag may lumabas na kahit anong balita tungkol dito, ituturing ng pamilya G na kaaway ang bawat isa sa inyo. Huwang Ye, mabuti pang bumalik ka na ng kusa para tapusin ang seremonya at ituturing pa kitang mabuti sa hinaharap. Songpeng, ikaw, nananaginip ka. Ang tigas talaga ng ulo mo, no? Ano, gusto mo bang ipakita ko ang mga pribadong litrato mo sa internet para makita ng buong mundo kung gaano ka kawalang hiya? Ikaw, wala kang galang. Haha, noong kinuha natin ang mga yan, masyado kang agresibo. Ayaw mong makinig sa maayos na usapan. Umalis ka rito. Gusto mo bang matapos na ang maliligay ang araw mo? G. Mr. G. Mukhang gusto nyo nang mawala ang pamilyang Song sa Haicheng dahil pati ang tao ko ay tinatarget mo? Lahat sila ay mga tao ni Pamilya G. Hindi. Ayaw ko lang talagang makipaghiwalay kay Yezi. Gusto ko lang humingi ng isa pang pagkakataon sa kanya. Kaya ginamit mo ang mga pribadong litrato para takutin siya? Hindi. Wala na akong ibang magawa. Hindi ko kayang mawala si Yezi. Ayaw ko siyang mawala sa akin. Hindi mo siya kayang mawala? O dahil ba ayaw mong mawala ang mamanahin mong kapangyarihan mula kay pamilyang Huang? Tito, mukhang ginagamit lang pala ako ni Songpeng. Hinding-hindi na ako magpapakasal sa kanya kailanman. Nasaan ang U-disc na naglalaman ng mga litratong iyon? Pinapayuhan kitang ilabas mo na yan agad. Kung hindi, ay baka hindi ko masiguro kung magiging buo pa ba ang mga binti mo mamaya. Nandito po. Mabuti, lagi mo pala itong dala-dala. Talagang nakahanda ka na simula pa noong una? Hindi po. Sinasabi ko sa iyo, dapat ay wala ng kopya iyan. Dahil sa susunod, hindi lang bali ng binti ang aabutin mo. Itatapon kita sa dagat para ipakain sa mga isda. Kakainis. Shuruoyo, paanong napapayag niya pati si Senyorito G na protektahan siya? Miss Huang, hindi ako yun. Huwag kang magpaloko sa kanya. Ikaw na babaeng walang hiya, may gana ka pa talagang magpakita? Miss Huang, maniwala ka sa akin. Hindi ako yun. Siya ang umakyat sa asawa mo. At saka, marunong siyang mag-ayos ng computer. Napaka-talented niya sa lahat ng bagay. Yung video na iyon, siguradong pineke lang niya ang video na yon. May gana ka pang ituro siya gamit ang madumi mong kamay? Alam mo ba kung sino siya? Sino ba siya? Hindi ba sideline lang niya ang pagiging bridesmaid para makahanap ng mayamang lalaki? Siya ang pinakamatalik kong kaibigan. Zheng Li, ibigay mo ang utos na simula ngayon, ang sinumang kumuha sa masamang babaeng ito ay kalaban namin ni na pamilyang Huang at pamilya G. Masusunod po, Miss Huang. Miss Huang, pakiusap bigyan niyo po ako ng isa pang pagkakataon. Alam ko na po ang pagkakamali ko. Miss Huang, Yuyu, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Ipakiusap mo naman ako sa kanila. Yuyu, nagmamakaawa ako sa'yo. Aalis na tayo. Mr. J, tulungan mo ako. Pakiusap, tulungan mo ako. Bakit? Paanong si Shuruoyo ay naging matalik na kaibigan ng mayamang si pamilyang Huang? Bakit lahat sila ay tinutulungan siya? Ang video sa malaking screen noong kasal, ikaw ba ang gumawa niyan? Yung kabit ang naglabas ng video, pero ako, nagdagdag lang ako ng audio. Pinapunta kita rito para maging bridesmaid. Hindi ko inakalang gagawa ka ng sarili mong desisyon at sisirain ang kasal ng ibang tao. Totoo namang hindi ko dapat pinapakialaman ang pamilya nyo. Pero ang mga manlolokong lalaki, kaaway sila ng lipunan. Kahit sino pang makita ko, ay talagang tatapusin ko. Hindi ko akalaing isa ka palang tagapagtanggol ng katarungan. Opo, ang mga katulad ni Songpeng na manloloko, bukod sa palihim na nakikipagkita, at ng babae sa likod ni Huang Ye, sinamantala rin niyang hawakan ang kamay ko. Hindi mo naman sigurong hahayaang ang pamangkin mo ay magpakasal sa isang masamang taong tulad niya, di ba? Hinawakan niya ang kamay mo? Opo. Ang manyakis na iyon, kapag pinakasalan siya ni Huang Ye, masasayang lang ang buhay niya. Paano kanya hinawakan? Yung, kunyari makikipagkamay, tapos sinamantala niyang hipuin ako. Madam, sandali lang po.
May kailangan po ba kayo, Assistant Jeng? Ang painting na ito po ay mismong binili ng aming amo sa auction para ibigay sa inyo, madam. Bilang pasasalamat po sa pagliligtas niyo kay madam noong nakaraang araw. Tanggapin niyo na po ito, madam. Yung painting na binili ni Sir? Ibig sabihin ba nito ay... Kaya pala ang mahal na Ginoo, binili ng napakamahal ang Late Autumn Wild Goose Flight Map na ito ay dahil gagawin niya itong pasasalamat para sa akin. Naku po, kung alam ko lang, sana ay hindi ko na hinayaan na magbid pa si Zhang Jia. Itinaas ang presyo hanggang sa 50 milyong dolyar. Ginoo? Sandali lang po, mayroon akong kailangang sabihin sa inyo. Dapat lang na mapunta sa iyo ang painting na iyan, kaya huwag mo nang itanggi. Ako po. May iba pa po akong gustong sabihin sa inyo. Sabihin mo na. Ginoo, bilisan niyo pong haplusin ang ulo ko. Bata, huwag mong sabihin sa akin na nahuhulog na ang loob mo sa isang matanda na tulad ko. Haplusin niyo na po ang ulo ko. Bibigyan kita ng 3 segundo. Bitawan mo ako. Nanonood po si Lola sa ikalawang palapag. Kung magpapanggap po kayo, pwede bang gawin niyo ng mas makatotohanan? Ito na ba? Ang mga bagay na libreng mapapanood? Ginoo, maraming salamat po. Ang galing at ang gwapo niyo po ngayon. Bata, noong natanggap mo na ang regalo ko, doon mo lang naisip na gwapo ako? Young Master, saan tayo pupunta pagkatapos? Hintayin mo ako makapagbihis? May susunduin tayo. Sige po. Yanli, bakit hindi ka sumama kay Assistant Jeng para sunduin ako? May inasikaso lang akong trabaho kanina. Medyo apurahan ito. Miss Ira, pakisend sa akin ang location mo. Kailangan ko ng navigasyon. Hindi pa tapos ayusin ang bahay ko. Yanli, ngayong gabi, pwede ba akong tumuloy muna sa bahay mo? Pasensya na. Hindi masyadong convenient sa bahay. Dati naman sa bahay mo ako natutulog. Bakit naging hindi convenient ngayon? Dahil nandoon na ang aming madam. Madam, sino siya? Masyado kang madaldal. Humanap ka agad ng hotel at ihatid si Miss Ira para makapagpahinga. Sige po, Young Master. Yanli, lumabas kaya tayo bukas para mag-get together? Sa dati pa ring lugar. Isasama natin si Didi. Ang madam na yon. Titingnan ko kung anong klase ng babae ang nagmamarunong na umagaw sa pwesto ko sa puso mo. Pinapainom ako ni Lola ng sopas na ginseng araw-araw, parang tinatapos na nito ang buhay ko. Hello? Hello, Auntie. Wang Ye, paano mo nakuha ang numero ko? Ibinigay sa akin ng tito ko. Paano niya nakuha ang phone number ko? Asawa mo siya. Normal lang na mayroon siyang numero mo, di ba? Sa bagay, bakit ka pala napatawag? Anong ginagawa mo? Ako. Siyempre, umiinom ng sopas. Sopas? Anong klaseng sopas? Lumabas ka na lang at uminom tayo ng alak. Tanghaling tapat, bakit ka iinom? Auntie, isa akong babaeng sawi sa pag-ibig ngayon. Kahit alak ay hindi kayang pawiin ang lungkot ko. Sasend ko sa iyo ang address. Sabihin mo lang kung pupunta ka o hindi. Hello? Siguro, ganito talaga ang itsura ng babaeng sawi sa pag-ibig? Auntie, nandito ka na, halina't maglaro tayo. Wang Ye, sumama ka na sa akin pa uwi. Ayaw kong umuwi. Wala ka. Wala ka nang magagawa. Auntie, may sasabihin ako sa iyong napakagandang balita. Ano yon? Songpeng, nawalan na siya ng silbi sa kamay. Anong nangyari? Parang noong pauwi na siya kagabi ay inatake siya, kaya napinsala ang dalawa niyang kamay. Kahit pag gumaling ito sa hinaharap, wala na itong lakas. Sabihin mo,
Isa siyang lalaki pero wala nang kayang pasanin at wala nang kayang buhatin. Hindi ba't sirang-sira na siya? Auntie, hindi ba si Tito iyon? Bakit may kasama siyang ibang babae? Hindi ko akalaing magagawa rin ni Titong mga liwa. Tama nga sila, lahat ng lalaki sa mundo ay pare-parehong manloloko. Halika, huliin natin sila. Huwag na nating pakialaman sila. May kasamang ibang babae ang asawa mo. Wala ka bang gagawin? Wala akong pakialam. Kung wala kang pakialam, ako ang kikilos. Kasal na siya, pero nambababae pa rin sa labas. Sobrang disappointed ako sa kanya. Hihintayin na lang kita sa private room. Boss, upo ka muna. Uminom ka muna ng tubig. Dumating pala ang boss namin, hindi mo man lang sinabi ng maaga kung hindi pa ako umorder ng alak at nakita kita. Hindi ko pa malalamang nandito ka. May susunduin lang akong tao. Aalis din ako agad, wala akong balak magtagal. Sino po ang susunduin nyo? Ang pamangkin ko. Pamangkin? Kailan ka pa nagkaroon ng pamangkin at bakit hindi ko alam? Sa oras na ito, dapat ay nasa opisina ka at nagtatrabaho. Bakit nandito ka at nagsasaya? Sabado naman po ngayon, isinama ko ang mga katrabaho ko para mag-relax. Siya nga pala, yung lalaking ang apelido ay G noong nakaraang araw. Nadidiscover ba niya na magkakilala tayo? Parang hindi naman. Nakalusot naman kami ng maayos. Mabuti naman kung ganoon. Sayang lang at hindi natin nakuha yung painting. Nasa akin na. Nasa iyo na? Paano mo nakuha yon? Ibinigay niya sa akin. Libre niyang ibinigay? May utang siya sa akin. At ito na ang pambayad niya rito. Tingin ko, yung taong si G na yan, siguradong may iba siyang motibo sa iyo? Kaya sinusunod niya ang lahat ng gusto mo. Sinasabi ko sa'yo, wala ka bang ibang mas mahalagang gagawin? Hindi ba't may pupuntahan ka pang pagtitipon? Umalis ka na at asikasuhin mo ang dapat mong gawin. Huwag ka nang magpakita sa harapan ko. Halika rito. Bigyan mo ang ating boss ng prutas at isang baso rin ng mainit na gatas. Opo. Auntie, pumanhik ka na rito dali. Hindi na ako aakyat. Bumaba ka na riyan agad dahil kailangan na nating umuwi. Hindi ako makababa. Bakit? Ano bang nangyari? Nasaan ka ba? Auntie, bilisan mo, tulungan mo ako. Sandali, saan ka pupunta? Kailangan mo ba ng tulong ko? Ang kailangan ko ay bitawan mo ako. Magandang araw po, Miss Shu. Hinahanap niyo po ba si President G? May pumasok ba ngayon sa VIP room para asikasuhin si Miss Huang? Wala po. Walang pumasok sa VIP room para asikasuhin si Miss Huang ngayong araw. Kailangan kong pumasok para hanapin si Director Wang. Papasukin niyo ako. Teka, padaanin niyo ako. Shu Ruwoyo? Anong ginagawa mo rito? Katulad mo, may hinahanap din ako. Ikaw, may hinahanap? Isang eksklusibong VIP suite ang kwartong ito, para lang ito sa mga mayayaman at makapangyarihan. Sa suot mong, yan na parang galing lang sa bangketa, sino naman ang hahanapin mo rito? Nakakatawa ka naman. Miss Shu, kailangan po ba ninyo ng tulong para ayusin ito? Oo, sa wakas ay nakilala mo rin kung sino ako, kaya bilisan mo na at paalisin ang mapangahas na babaeng ito sa harap ko. Bahala ka na sa matitira rito. Gawin mo na lang kung ano ang nasa batas nyo. Ha? Siya si Miss Shu? Paano? Kung ang suot niyang pangbangketa ay nakakapasok, lalo na ang suot ko na mamahalin at demarka, hindi ba ako pwedeng pumasok? Kilala mo ba kung sino ako? Ako ang sikat na aktres na si Shu Jiaojiao. Kahit sino pang sikat na bituin kayo, wala kaming pakialam sa ganyan. Sinusunod lang po namin ang aming patakaran. Sino ba talaga ang babaeng nasa loob na yan? Pasensya na po, hindi namin pwedeng sabihin ang impormasyon ng aming kliyente. Sige, hindi ako aalis dito ngayon. Gusto kong makita kung sino ang kasama niyang lalabas. Inom, bilisan mo na. Huang Ye. Auntie, sila po ang nang-aapi sa akin. Neng, hindi ba't kusa kang nakipaglaro sa amin? Paano naming nasabing inaapi ka namin? Paano mo sila nakatagpo? Pinuntahan ko ang tito ko. Pagkatapos ay niloko nila ako sa larong dice. At pagkatapos ay sige lang ako sa pagkatalo. Kaya pinilit nila akong uminom ng uminom. Ayoko na talagang uminom, pero pinilit pa rin nila ako. Sa tingin nyo ba sa pang-aapi nyo sa isang babae, ay dapat kayong maging proud? Neng, hindi ba nyo madalas sabihin na dapat pantay ang mga lalaki at babae?
Kaya kung talo ka sa laro, dapat kang uminom. Kung hindi mo kayang matalo, huwag kang makipaglaro, hindi ba? Tama. Sige, larong dice, hindi ba? Lalaban ako sa inyo. Halika rito. Sasabihin ko sa inyo, nakita ko si Jade Rabbit online noong isang araw. Talaga palang kaya niyang pasukin. Nang ganoon kadali ang encryption system ng CJ Alliance. Karapat-dapat nga siyang tawaging pinakamagaling na hacker sa Haicheng. Napakahusay niya talaga. Ike, sinasabi ko sa'yo, itigil mo na ang mga walang kabuluhang bagay na yan. Balak mo bang hindi nakunin ang negosyo ng pamilya mo? Nakabalik na si ate. Ipaubaya ko na lang sa kanya ang lahat. Tinatamad akong asikasuhin yan. Nga pala Ella, gaano ka katagal mananatili rito? Ngayong nagbalik ka, hindi ka naman aalis ng walang paalam, di ba? Hindi mangyayari iyon. Hindi na ako aalis. Yanli, hindi na kita pababayaan sa pagkakataong ito. Young Master! Parang may nakikipagpaligsahan po sa inuman kay Madam sa kabilang kwarto. Kaya mo pa ba? Hayaan mo na. Sige pa. Tabla, itutuloy natin. Uy, Neng, bakit ang swerte-swerte mo? Bakit puro 3 of a kind ang nakukuha mo? Tabla ang huling round, kaya ganito na lang. Dagdagan pa natin ng 2 round. Best of 5. Ano sa tingin mo? Naisip ko na ang ganda ng gabi mamaya. Huwag na magdagdag. At sa tingin ko, mabibigo ka lang. Grabe, baka nandaraya ang babaeng ito. Imposible. Kahit mandaya man ay hindi dapat ganito. Grabe naman, sobrang swerte ng babaeng ito. Nanalo tayo. Auntie, ikaw na talaga ang idol ko. Halina kayo, tara na. Sinasabi ko sa iyo, ang bagong asawa mong ito ay puno talaga ng mga sorpresa. Sino ba ang babaeng iyan? Kilala ba siya ni Kuya Yanli? Ito ang bagong asawa ni Kuya Yanli. Ikaw, dapat kang tumawag sa kanya ng ate. Isang mababang klase na babae. Paano niya nagawang agawin sa akin si Yanli? Ibalik mo sa akin ang phone ko. Kung gusto mo makuha ang phone mo, hayaan mo siyang makipaglaro ulit sa akin. Kung mananalo ka, ibabalik ko ito. Isang laro lang para malaman kung sino ang panalo. Hindi ka pa talaga susuko, di ba? Sige, lalaruin kita ng isang round pa. Sige, simulan na natin. Siguradong panalo ako dito. Buksan na. Hahaha. Panalo. Ito ang parusa para sa round na ito. Maghanap ng isang lalaki dito sa lugar at halikan siya sa loob ng 30 segundo. Parang kailangang ako na lang ang gagawa niyan. Sino ka sa akala mo? Kilala mo ba kung sino si Tita? Walang problema. Tita, gusto ka lang niyang tsansinganan? Hindi ko na kailangan ng phone ko. Hay nako, maliit na bagay lang yan. Kuya, hindi na ako makapaghintay. Umalis ka nga. Ang parusa ay humalik sa isang lalaki dito, pero hindi naman kita kilala. Imposible. Sino pa ba ang kilala mong lalaki rito bukod sa akin? Uy, auntie. Di ba nasa likod lang ang tito mo? Siya na lang ang halikan mo? Ganoon pala ang tipo ni Uncle. Siguro siya na si Ella, di ba? Pero kasama ni Uncle ang babaeng yan ngayon. Hindi naman yata tama na lumapit ako. At saka ang isang halik ay katumbas ng 3 buwan. Ayaw ko nang maulit pa yon. Hay, kung wala talagang ibang choice, sa taong ito na lang. Dahil mas mabuti na ito. Kaysa humalik sa nakakadiring lasenggo na iyon. Masyadong matapang. Kahit si Senyorito G ay nagawa niyang hawakan, Naglakas loob siyang samantalahin si Senyorito G. sa tingin ko itutulak siya palayo ni Senyorito G. Dahil para sa isang taong tulad ni Senyorito G, hindi kung sino-sino lang ang pwedeng lumapit sa kanya. Bulilit! Anong balak mo? Uncle, may maling akala ka. Wala akong balak na piliin ka. Ganoon ba? Nadulas lang ako at hindi sinasadyang natalisod. Patawad po, pupunta na ako sa kabila ngayon din. Anong ginagawa mo? Bitawan mo na si Senyorito G ngayon din. Kapag nagalit si Senyorito G dahil sa iyo, tingnan natin kung saan ka pupulutin. Paano kung ayaw ko siyang bitawan? Senyorito G, patawad po. Uncle, may maling akala ka. Siya ang taong gusto kong piliin. Hindi ako.
Hindi ako. Hindi ako. Uncle, bitawan mo muna ako. Bakit ang bilis ng tibok ng puso ko? Mukhang nahuhulog na ako sa bata na ito. 2, 1. Ano, sapat na ba iyon? Gusto mo bang ituloy pa natin ang laro? Hindi po, Senyorito G, mali po ako. Patawad po talaga. Hindi ko po kayo nakilala agad. Ibalik mo sa akin ang cellphone ko. Ay, pasensya na po. Sinabi ko na sa inyo na tito ko si Ji Yanli. Ayaw niyo lang kasing maniwala. Aalis na po kami ngayon din. Lumayas na kayo sa harap ko. Huwag niyo nang balaking magpakita uli sa akin. Kayo muna ang maglaro rito. Mauuna na muna ako. Teka, auntie, sasama ako sa iyo. O Shuruwoyu, Shuruwoyu, isa ka lang palang hamak na babae sa bar. Tingnan lang natin pag uwi mo, siguradong parurusahan ka ni Papa. Madam, naghihintay po si Young Master sa loob ng sasakyan. Miss Wang, pinapauwi na po kayo ni Young Master para makapagnilay-nilay sa inyong mga nagawa. Bakit kailangan kong pagnilayan ang mga ginawa ko? Hoy, auntie! Auntie! Isang tawag lang ay maayos na ang lahat. Bakit kailangan mo pang pumunta doon ng mag-isa? Pasensya na, pero wala naman akong numero mo. Akin na ang phone mo. Pakikinggan mo ako, Shu Ruoyu. Sa loob ng 3 buwan, bukod sa pag-ibig, ibibigay ko ang lahat ng gusto mo. Kaya makipag-ugnayan ka muna sa akin bago ka gumawa ng kahit ano. Bukod sa pag-ibig, ibibigay mo sa akin ang lahat. Bakit? Kasama ba doon ang huling halik natin? Hindi naman talaga kailangang umabot sa ganoon, pero habang kasal pa tayo, hindi ko papayagang magkaroon ng ibang lalaki sa buhay mo. Kaya ang pakikipaghalikan sa ibang lalaki nang hindi ko alam ang bagay na iyon. Hinding-hindi na dapat maulit pa. Uncle, hindi ka rin naman nagpapakita ng magandang halimbawa. At ako pa talaga ang sinasabihan mo. Kitang-kita naman na nakikipagkita ka sa ibang babae sa mataong lugar. Bakit? Nagsiselos ka ba? Bakit naman ako magsiselos? Peke lang naman tayong mag-asawa. Naiinis ako dahil bigla na lang akong hinalikan ni Tito nang hindi ko alam. Halos hindi na ako makahinga roon. Nung nakaraan ba nung hinalikan mo ako ng bigla, sinabihan mo ba ako? Sandali lang naman iyon, hindi naman ako. Hindi naman alin? Wala lang. Anong kaguluhan ang ginagawa mo sa labas? Umuwi ka rito agad at magpaliwanag ka. Pa, pagod po ako ngayong araw. Sa ibang araw na lang po ako uuwi. Ano ba ang ginagawa mo at pagod na pagod ka? Ngayon din, bumalik ka na rito. Gusto mo bang samahan kita sa pag-uwi? Wag na po. Kaya ko namang ayusin ang problema sa pamilya ko. Bakit po, Papa? Bakit po kayo galit na galit? May mukha ka pang magtanong? Sa lahat ng kalokohang ginawa mo, huwag mong sabihing hindi mo alam? Marami akong nagawang mabuti. Hindi ko alam kung alin doon ang tinutukoy ni ate. Tatanungin kita? Sabi mo nakahanap ka na ng trabaho at bubukod ka na ng tirahan? Anong klase ng trabaho iyan? Kasal agad kay Tito. Anong tawag sa trabahong ito? Gumanap na artista, bilang asawa sa kontrata. Gusto mo pa akong linlangin? Isang estudyante mula sa sikat na universidad na hindi pa graduate, pero nagtatrabaho bilang isang babaeng taga-aliw sa bar. Ipinihiya mo ang pamilyang Su? Gusto mo ba akong mawala ng maaga sa mundo? Taga-aliw sa bar? Isang babaeng taga-serbisyo ng alak? Tingnan mo ito. Ano ba ito? Papa, ang litratong ito po ay galing kay ate, hindi ba? Tungkol kay ate? Ginagawa niya ito para ituwid ka sa landas mo. Ituwid sa landas. Para sa akin, ang dapat ituwid ay si ate. Ako ang itutuwid. Hindi naman ako nag-order ng alak. Ano bang dapat itama sa akin? Papa po,
Ang babae sa litratong iyan ay kamag-anak ng landlord ko. Dahil broken-hearted siya, ay pumunta siya sa bar para uminom at sinundo ko lang po siya para iuwi. Totoo ba ang sinasabi mo? Opo. Gusto mo pa bang lokohin si Papa? Ang private room ng Mike Bar ay kailangan ng VIP membership. Hindi pwedeng pumasok ang ordinaryong tao. Kung hindi kayo mga babaeng taga-serbisyo, paano kayo nakapasok ng ganoon na lang? Iyon na lang? Paano mo ipaliliwanag iyon? Dahil ang landlord ko ay isang premium member, kaya diretso kaming nakapasok. Yuyu, hindi mo ba niloloko ang Papa? Huwag na po kayong mag-alala. Papa, magtiwala po kayo sa akin. Hinding-hindi ko magagawang gumawa ng anumang masamang bagay. Yuyu, huwag kang magpapakasama? Kapag naging masama ka, paano na lang ang mukhang ihaharap ko? Sa namayapa mong ina? Si Mama. Iyan ay pwede nating hindi pag-usapan. Pero may isang bagay, bilang isang ate, kailangan ko nang magsalita. Pa, sa totoo lang ang kay Yuyu ay? Papa po. Papa, tingin ko po ay kailangan ninyong pagsabihan si ate. Naintindihin ang nangyayari. Anong nangyari sa ate mo? Suruoyo, anong ibig mong sabihin yan? Papa, tungkol sa ginawa ni ate. Medyo nahihirapan akong sabihin. Magsalita ka. Mas mabuti pong tingnan nyo na lang ang mga litratong ito. Wala kang hiya, tingnan mo ito. Sino ang gumawa nito? Sinong sumisira sa akin? Shurueyu. Wala kang modo. Nagawa mo pang isisi ito sa kapatid mo. Pagnilayan mo ng mabuti ang mga ginawa mo. Pa? Papa, si ate ay dapat talagang pagnilayan iyan. Papa. Shuruoyo? Masamang babae ka? Humanda ka sa akin. Lumayas kayo. Lahat kayo, lumayas. Yuyu, anong nangyari? May kailangan ka ba? Papa, pakitingnan po ang painting na ito. Ito ang huling obra ni Qinghe. Ang Shen Chu Yanxing Tu. Nabalitaan ko na may isang misteryosong tao ang bumili nito sa halagang 50 milyong dolyar. Paano mo ito nakuha? Ganito po iyon. Ang landlord ko po. Binili niya ang orihinal na ito sa bidding. Isang araw, nagkataon na nailigtas ko ang lola niya, kaya ibinigay niya sa akin ang painting na ito bilang pasasalamat. Binili ng 50 milyong dolyar, tapos ibinigay lang sa iyo ng ganoon? Ano ka ba? Ang landlord ko kasi, sobra siyang yaman pero hindi madiskarte sa pera, at saka napakamatulungin niya sa pamilya. Kaya ang maliit na halagang iyon ay wala lang sa kanya. Mayroon pa palang ganong kagandang swerte sa mundo? Papa, Qinghe, ang alias ni Mama sa sining, di ba? Ikaw, paano mo nalaman? Matagal na panahon na po noong bata pa ako. Nakakita ako ng litrato ni Mama, at sa likod ay nakasulat ang pangalang Qinghe. Ang sulat kamay doon ay kaparehong-kapareho ng pirma ng pintor. Mukhang hindi ko na ito maitatago sa iyo. Oo. Si Qinghe ang mama mo. Papa, ngayon sa merkado, maraming mga tinatawag na Qinghe na relic, pero mukhang bago lang ang pagkagawa sa mga ito. Sa tingin niyo po, posible kayang ang nanay ay buhay pa po siya? Kalokohan. Ang nanay mo noong bata ka pa? Ay wala na. Gaya ng sinabi mo, lahat ng mga likhang sining na kumakalat sa merkado ay panggagaya lang sa gawa ng nanay mo? At panloloko lang para sa pera. At saka, sa susunod sa labas, huwag mong babanggitin na si Qinghe ang nanay mo. Bakit hindi ko po pwedeng banggitin ang nanay? Ang nanay mo ay hindi ko tunay na asawa? Kapag binanggit mo siya, maaapektuhan ang iyong pagkatao. Sasabihin nila na ikaw ay isa lamang anak sa labas. Sa alaala ko, ang nanay ay isang marangal na babae. Hinding-hindi niya papayagang maging kabit lang siya. Dapat kong malaman ang katotohanan para malinis ang pangalan ng aking nanay. Zhang anong ginagawa mo rito? Mrs., sakay na po kayo sa kotse. Pinapasundo po kayo ng batang amo. Paano nalaman ni Sir na nandito ako? Pinasundan ba niya ako sa iyo?
Tumawag po kayo na pupunta kayo sa inyo, kaya pinaghintay po ako ng batang amo dito para sa inyo. Tuloy po kayo. Nakalimutan ko. Sir, saan niyo po ako dadalhin? Uncle, paano mo naisipang dalhin ako rito para kumain ng hotpot? Si Lola ang nagplano nito. Wow, ang gwapo naman. Oo nga, ang gwapo talaga niya. Meron ba kayong pribadong kwarto? Bakit kailangan pa ng tahimik na lugar para kumain ng hotpot? Dapat sa ganitong pagkain, masaya at maingay para mas masarap kumain. Nakapag-order na ako, tingnan mo kung gusto mo pang magdagdag ng iba. Isang bote lang ng tubig. Bayaw. Kuya, Auntie, ikaw na talaga ang aking diyosa. Ikaw lang pala ang makakapagdala sa tiyuhin ko rito para makaranas ng simpleng buhay. Kumusta ka? Yuyu? Ako si Ella. Maraming taon na akong matalik na kaibigan ni Yanli. Sabi ko na nga ba, siya nga si Ella. Kumusta? Auntie, hindi pa pala kita natatanong. Ang galing mong maglaro ng dice noong gabing iyon. Pinag-aralan mo ba iyon? Napakagaling mo talaga. Magaling na agad dahil lang sa paglalaro ng dise? Huang Ye, ang pangit naman yata ng panlasa mo. Ito na ba ang tinatawag mong diyosa? Diyos ako talaga si Auntie. May pakialam ka ba? O sige, kung mataas ang panlasa mo, sino naman ang diyosa mo? Nabalitaan mo na ba ang tungkol kay Jade Rabbit? Ang sikat na hacker ng Haicheng? Hindi ba't ako iyon? Si Jade Rabbit ang aking diyosa at magiging asawa siya ni Ike sa hinaharap. Siguradong mapapaibig ko siya at itatrato na parang isang reyna. Ngayon ko lang nakitang si Yanli ay ganito mag-alaga sa isang babae. Nagpapanggap lang siya. Anong sinasabi mo? Nabulunan lang si Yuyu habang kumakain. Para sa akin, nag-iinarte lang siya. Nabulunan habang kumakain ng hotpot? Masyadong madrama. Tama na yan. Kumain ka na lang at tumahimik ka. Pasensya na po. Ako, pupunta lang muna ako sa banyo. Yuyu, sasamahan kita. Yuyu, pwedeng pakihawak muna ang damit ko? Sige, walang problema. Tara na. Siya ang pinakamagaling kong idolo. Ang idolo ko, bukod sa kayang-kayang i-hack ang encryption system ng aming CJ League, kaya niya ring. Sandali, alam mo ba kung ano ang CJ League? CJ League, binubuo kami ng isang grupo nagsusulat ng mga code sa internet. Yezi, nasaan ang tito mo? Oo nga, nasaan si Yanli? Naiingayan sa kaniya ang tito ko, kaya lumabas siya para tumawag. Ah, ganoon ba? Tapos na ba kayong kumain? Kung tapos na, tayo na. Ay, sandali lang po. Nasaan ang relo ko? Pinahawak sa akin ang jacket. Yun pala ay para sa ganitong eksena. Dala-dala mo ang jacket ng ate ko pagbalik mo, di ba? Oo, bakit? Anong bakit? Ilabas mo na ang relo ng ate ko ngayon din. Wala sa akin ang relo. Anong ilalabas ko? Mula simula hanggang dulo, ikaw lang ang humawak sa jacket ng ate ko. Kung hindi ikaw ang kumuha, sino pa? Noong nasa banyo tayo kanina, siya mismo ang nakiusap na hawakan ko ang jacket niya, kaya ko lang naman hinawakan yon. Oh, tapos? Pagkatapos mong hawakan, kinuha mo na ang mahalagang gamit sa bulsa niya, hindi ba? masyado kang mayabang. Hintayin mong gumalik ang kuya ko para palayasin ka sa pamilya G. Hindi ko kinuha yon. Walang ebidensya ang mga salita mo. Kung talagang hindi ikaw ang kumuha, lalakas ba ang loob mo na? Hayaang kapkapan ka namin? May gana ka ba na payagan kaming kapkapan ka? Ike, pinapaalalahanan kita na huwag kang sumobra. Kung nagustuhan man ng tita ko ang relo na iyan, matagal na siyang nabilhan ni tito, bakit pa niya kailangang nakawin ang sa ate mo? Dahil dyan, lalo siyang dapat napayagan kaming kapkapan siya. Dahil ito lang ang paraan para mapatunayan niya na malinis ang kanyang konsensya. Kapkapan? Anong karapatan niyo para mangkapkap? Sino ba sa tingin niyo ang sarili niyo? Wala kang pakialam kung sino ako, ibigay mo na yan dito. Hindi maaari, hindi ko papayagan. Ano ito? Ano ito? Akala ko ba wala kang kinuha? Masyadong malikot ang mga kamay mo? Karapat-dapat ka bang mapangasawa ni Kuya Yanli? Yuyu, hindi ko akalain na magagawa mo ang ganitong bagay. Parang awa mo na. Kung ikaw ang naglagay nito sa bag ko, o kung ako ba talaga ang kumuha, alam mong mas alam mo ang katotohanan kaysa sa akin, di ba? Anong ibig mong sabihin? Bakit ko naman gagawin iyon ng sinasadya? Totoo iyan. Masyado ka namang nakakainis na babae.
Ang relo na ito ay nahulog mismo mula sa bag mo. Nakita ng lahat iyon. Hindi mo na nga inaamin. Nagagawa mo pang pagbintangan ng ate ko. Hindi ba magkakasama sila sa isang lamesa? Bakit pati gamit ng kaibigan ay ninanakaw? Talagang mapanlin lang ang hitsura ng mga tao ngayon. Hi. Anong nangyayari? Tito, salamat naman at dumating ka na. Anong nangyari? Tito, mabuti naman at nandito ka na. Itong si Ike, pilit na pinagbibintangan si Auntie. Naninakaw daw ang relo ni Ella at gusto pa siyang kapkapan. Hindi po, Kuya Yanli. Talaga pong ang relong ito ay nahulog mula sa bag niya. Nakita ninyong lahat, di ba? Ikaw ba ang kumuha? Pinagdududahan niya ba ako? Hindi po. Halika na. Teka, sandali lang. Kuya Yanli, huling-huli ko na ang ebidensya. Bakit naniniwala ka pa rin sa babaeng yan? Nawawala ba ang gamit? Ano ngayon? Ano ang gusto mong gawin ko sa kanya? Kuya Yanli, isa siyang magnanakaw. Bakit ka magpapanatili ng isang magnanakaw sa tabi mo? Sino ang tinatawag mong magnanakaw? Sige na, tama na yan. Huwag na dahil sa isang relo, ay maging hindi maganda ang mood ng lahat. Nahihiya na rin tuloy ako. Yuyu, kung talagang gusto mo ang relong ito, pwede ko naman itong ibigay sa iyo. Kung ganoon, malugod ko itong tatanggapin. Ang kapal din ng mukha mong kunin yan. Ate, masyado ka talagang mabait. Bakit mo ibibigay ang relo sa magnanakaw na... Husband, kung sasabihin kong gusto ko ang relong ito, ibilili mo ba ako? Sige ba? Mabuti naman. Ang relo ko, ang... Hoy, Shuruoyo? Ano bang ginagawa mo? Husband, huwag mo na akong bilihan ng relo. Tulungan mo na lang akong bayaran ang presyo ng relo ni Miss Ira. Yanli, bakit ganyan si Yuyu? Ganyan talaga siya, parang ugaling bata. Ibigay mo ang presyo ng relo kay Zhengli at babayaran kanya ng 10 beses ang halaga. Yanli, maraming taon na tayong magkakilala. Alam mong ang mahalaga sa akin ay hindi ang mismong relo, kundi ang katotohanan na ang relong ito para sa akin ay napakahalaga. Ang ginawang ito ni Yuyu, hindi ba't parang sobra na? Kung ganoon pala ito kahalaga, bakit mo ibinigay sa ibang tao? At dahil ibinigay mo na sa iba, kung paano ito itrato ng iba ay wala na dapat sa iyong kinalaman. Kuya Yanli. At ikaw naman, kung lalaitin mo pa ulit ang asawa ko, wag na tayong magkikita kailanman. Kuya Yanli, siya ang tinatrato mong asawa? Eh paano naman ang ate ko? Binigyan ko na siya ng pagkakataon. Uncle, ang gwapo naman. Hoy, tito, tita, hintayin niyo ako. Mauuna na ako, kundi baka malagot ako sa kuya ko. Ang relong iyon kanina ay nagkakahalaga ng $1,000,000. Sir, ang dangal ko na nakuha niyo ay walang katapat na halaga. Lumalabas na ngayon na ako pa ang may utang sa iyo. Nagdududa ka rin ba? Naninakaw ko ang relo ni Ella. Kung nagdududa man ako sa iyo, mahalaga ba iyon? Uncle, kahit na kunwari lang ang pagiging mag-asawa natin pero tunay tayong magkasosyo sa negosyo. Kung kahit ang pinakasimpleng pagtitiwala ay wala tayo. Kung gayon, ang pagsasama natin ay mahihirapang magpatuloy. May punto ka sa sinabi mo. Subalit sa pagkakataong ito, wala talaga akong pagdududa. Talaga? Kung gusto mo ng pera, mas mahalaga ang mga gamit ko rito, maaari kang kumuha mula sa akin, hindi mo kailangan magpakahirap maghanap sa malayo. Paano kung pagkalipas ng 3 buwan, tangayin ko ang lahat ng mahahalagang gamit mula sa bahay ninyo? Puro luma na ang mga gamit sa bahay, hindi na masyadong maganda. Kung talagang gusto mo ang mga iyon, sabihin mo lang sa akin at magpapabili ako ng bago para sa iyo. Shuruoyo, bakit parang nahuhulog ang loob mo? Pag natapos na ang 3 buwan, kailangan mo nang umalis. Kung ayaw mong mabunyag ang tungkol sa ugnayan nyo ni Senyorito G, bukas ng alas 4 ng hapon, pumunta ka sa coffee shop ni Wanhe New Street at mag-usap tayo ng personal. Sino yan? Isang kaklase lang. Nga pala, Uncle, may gagawin ka ba bukas? Maari mo ba akong samahan sa paaralan para sa aking graduation? Titingnan ko kung makakaabot ako. Yuyu, isang malaking pagkakamali lang ang issue noon sa social media. Bukas ay kailangan kong samahan ang ate mo para pumirma sa kaniyang talent agency. Kaya sa graduation ceremony mo, hindi na ako makakapunta. Yan. Huwag ka na pong malungkot. Tingnan mo, ang ganda ng mga bulaklak na ito, di ba? Pwede ba? Huwag ka na lang palakad-lakad dito. Naiinis na ako. Ano kaya kung ilibre kita ng masarap na pagkain? Sinabi ko nang ayaw ko ngang kumain. Nakakaabala ka na, alam mo ba? Malaking balita, may malaking balita. Nag-donate ang kuya mo ng isang buong gusali sa paaralan. Talaga? Napakagaling. Sa ganoong paraan, hindi mo na kailangang mag-alalang bumagsak sa klase. Kahit na palagi akong pinapagalitan ni kuya, mabait pa rin naman siya sa akin. Para lang pala sa akin, ay magagawa niyang pasayahin ang mga guro bago ang pagsusulit at nag-donate pa siya ng isang buong gusali. Parang hindi naman yata dahil sa iyo iyon. Kung hindi para sa akin, para kanino pa?
Para sa hipag mong si Shuru o Yuyanyan, ang galing mo palang magtago, nasa iisang paaralan lang pala kayo ng hipag mo, pero hindi mo man lang sinasabi sa amin. Ano? Nandito rin siya sa paaralang ito? Bakit hindi ko man lang siya nakita kailanman? Masyado siyang pinapaboran ni Kuya. Hindi ito maaari. Kailangang makaisip ako ng paraan para hiwalayan siya ni Kuya. Kaya pala ang taong nag-imbita sa akin kahapon ay si Manager Cheng pala. Tama ka. Ako nga. Tungkol sa inyo ni Jian Li, alam ko na ang lahat. Anong tungkol sa amin ni Jian Li? Nag-imbestiga na ako at may asawa na si Jian Li. Hija, ang katayuan mo bilang kabit niya kapag nalaman ng kanyang legal na asawa, sa tingin mo, ano ang mangyayari? Hindi ko po alam. Siguro ay parurusahan ako ng kanyang legal na asawa. Mabuti at alam mo, kung gusto mong itago ko ang sikretong ito, kailangang kumbinsihin mo si Sir Jian Li na makipagtulungan sa aming kumpanya. Naku, Manager Cheng, hindi naman sa ayaw kitang tulungan. Pero alam mo naman na wala naman akong opisyal na titulo. Paano ko naman mababago ang isip niya? Kaya mo. Bakit naman hindi? Kayong mga babae, konting lambing lang sa lalaki at kapag napasaya niyo siya, kahit ano, ay kaya niyang ibigay sa inyo. Anong klaseng lambing ba? Bakit hindi na lang si Manager Cheng ang lumapit kay Jian Li at siya ang maglambing doon? Shuruoyo, huwag kang magpanggap na inosente sa harap ko. Noong nasa loob ka ng sasakyan ni Jian Li na magulo ang pananamit, ay nakita ko ang lahat. Dahil lang bata ka at maganda, ay nakuha mo pang maging kabit ng iba at akala mo ay kung sino ka na. Tatanungin kita sa huling pagkakataon, gagawin mo ba o hindi? Pasensya na po, ngunit hindi talaga ako makakatulong. Walang utang na loob na babae. Gusto mo bang turuan kita ng leksyon? Ang tanda mo na, hindi ka ba nahihiya na nananakot ka ng bata? Sino ka ba sa akala mo? Bitawan mo ako. Sige, maghanda kayong dalawa sa akin. Kahit kailan pa. Parurusahan kita sa tuwing makikita kita. Boss, anong ginagawa mo rito? Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Anong ginagawa mo rito? May art exhibition ngayon. Unang araw ito ng pagbubukas. Punta tayo at tingnan natin. Ayaw ko. Hindi maganda ang pakiramdam ko ngayon. Pero sa pagkakataong ito, nahanap ko ang tunay na gawa ni Chinghe. Ayon sa balita, mula nang mawala si Chinghe, ay hindi pa lumalabas ang 3 obra maestrang ito. Ano? Peacock, mapa ng 10,000 tirahan, at idili kong Ulap at Wild Crane. Hay nako. Tinatanong ko kung nasaan ang mga painting. Nasa isang art gallery. Nahirapan akong makakuha ng 2 ticket. Oh, bakit naghihintay ka pa? Tara na, bilisan mo. Sige. Suruoyo, walang hiya kang babae, nangaliwa ka pa talaga. Ang ate ko lang na si Ella ang karapat-dapat para kay Jian Li. At ikaw naman, kapag hinamak mo pa ang asawa ko, huwag mo na akong pakikita kailanman. Hayaan mo na, hindi rin naman siya maniniwala sa akin. Hello? Si GC niyan ba ito? Si Aiki to. Anong nangyari sa iyo? Maayos ka lang ba? Maayos lang. Dadalhin kita doon para makapagpahinga ka. Boss, gusto mo bang dalhin kita sa ospital? Papa, nasaan si Mama? Wala na ang iyong ina. Pauuwiin ka na ni Papa ngayon. Papa, ano po ang ibig sabihin ng wala na? Ang ibig sabihin yon ay hindi na siya babalik kailanman? Gaya ng mga bituin sa langit. Natanaw natin pero hindi mahawakan. Ayos lang, walang problema. Sabi ni boss ayaw niyang pumunta sa ospital, kaya hindi na tayo pupunta. Magpahinga ka muna, tatawagin na lang kita. Ayos lang ako. Samahan mo pa akong hanapin ang painting. Boss, hindi maganda ang pakiramdam mo. Magpahinga ka muna, kahit sandali, huwag mo nang pilitin ang sarili mo. Hindi pwede. Gawa ito ng mama ko. Kailangan ko itong mahanap ngayong araw. Sige na. Hahanapin ko para sa iyo. Ikaw talagang bata ka. Bakit mo ba dinala si Lola dito sa art gallery?
Hindi naman mahilig tumingin ng mga painting si Lola. Nagluluto pa ako ng sabaw sa kusina at kalahati pa lang ang naluluto. Paano makakahigop nito si Yuyu pagbalik niya? Lola, mamaya lang ay makikita nyo na ang paborito nyong apo sa tuhod. Anong sabi mo po? Nandito si Yuyu? Sa wakas, dumating na rin ang pagkakataon. Lola. Lola. Yuyu. Anong ginagawa mo rito? Lola. Bakit po kayo nandito? Shuruoyo, may mukha ka pa bang ihaharap sa Lola? Kahit kailan ay hindi tatanggapin ni Pamilya G ang isang katulad mong masamang babae na nagtataksil sa asawa. Tama? Huli ka na sa akto, kaya huwag ka nang gumawa ng dahilan. Kayo po pala iyan, Madam G. Masama po ang pakiramdam ni Yuyu. Halos matumba na siya, kaya inalalayan ko lang po siyang magpahinga sandali. Huwag po sana kayong mag-isip ng masama. Yuyu, napakalapit nyo naman sa isa't isa. Nandito lang pala kayo. Xiaoke, nagmamadali kang tumawag para papuntahin ako rito. May nangyari ba? Ate, tingnan mo. Huling-huli sa akto. Ang Shuruoyo na ito, hindi lang siya magnanakaw, nagtataksil din siya. Hindi ko akalaing magagawa mo ang ganitong bagay. Lola, huwag po muna kayong mag-alala. Dahil nangyari na ang lahat, wala na tayong magagawa para baguhin ito. Kaya mas mabuting hintayin na lang natin si Yanli at tingnan kung paano niya ito aayusin. Yuyu. Anong nangyayari? Makinig ka sa akin. Lola, pumunta lang po ako rito para manood ng exhibit at biglang sumama ang pakiramdam ko. Mabait lang po si Mr. Zhang, kaya inalalayan niya lang ako. Ha? Masama ang pakiramdam mo? Anong masakit sa'yo? Lola, maniniwala ba kayo sa mga palusot niya? Kung masama talaga ang pakiramdam niya, bakit hindi siya pumunta sa ospital? Bakit nasa bisik siya ng ibang lalaki? Lola, ang pamilya nating si Pamilya G ay hindi dapat tumanggap ng ganitong taksil at manlolokong babae. Hindi maganda ang asal niya. Hindi lang siya nagtaksil, nagnanakaw din siya ng gamit ng iba. Ninakaw niya kahapon ang relo ni Ella. Lola, kung hindi po kayo naniniwala, pwede niyo pong tanungin si Ella. Lola po, sa totoo lang ayos lang po sa akin. Nawalan lang naman po ako ng isang relo. Hindi naman iyon ganoon kamahal. Pero sa ginawang ito ni Yuyu, talagang kahiya-hiya ang ginawa niya kay Yanli. Anong ginagawa nyo rito? Kuya, sa wakas dumating ka na. Nagtaksil po si Shuruoyo, nakipagkita siya sa lalaking ito, at nahuli namin sila sa akto. Tumahimik ka. Yanli, huwag ka na masyadong magalit. Walang nag-akalang magagawa ni Yuyu ang ganitong bagay sa likod mo. Shuruoyo, wala ka ng kawala. Siya ang legal kong asawa. Hindi ko kailanman papayagang hiyain niyo siya sa harap ng maraming tao. Simula ngayon, ang sinumang mang-api sa kanya ay ituturing kong kaaway. Uncle, Nasaan na ang tapang mo? Hindi mo na ba kaya? wala ka bang awa? Ganito na ang lagay ko. Hindi mo man lang ba ako dahan-dahanin? Yung pinapakuha ko sa iyong gamit, dala mo ba? Salamat. Tara na. Ganyan na ang kalagayan mo pero nagmamatapang ka pa. Bubuhatin na kita papunta doon. Kuya? Yanli. Anong nangyayari? Pumunta po ang madam sa exhibit ng mga painting ngayon. At alam po ito ng sir. At dahil masama po ang pakiramdam ng madam, alam din po ito ng sir. Kaya isinama niya ako para sunduin ang madam. Tungkol naman sa inyong tatlo, may espesyal na bili ng sir na kailangan niyo munang matuto ng tamang kagandahang asal. Tara na! Lola, tulungan mo ako. Sir? Anong ginagawa mo rito? Hindi ka ba pupunta sa opisina? Ipinapaubaya ko muna ang kumpanya kay Zhengli para siya na ang mag-asikaso. Simula ngayon, sasama ako sa paghahanap mo sa nanay mo. Paghahanap sa nanay ko? Paano mo nalaman? Ang mga ito? Si Zhang Jian ay naikwento na ang lahat sa akin. Zhang. Talaga namang si Zhang Jian na iyan. Lagot siya sa akin mamaya. Pero, paano kayong dalawa nagkakilala? Tungkol naman doon, huwag mo nang problemahin iyon. Ang pinaka-importante mong gagawin ngayon ay ang magpahinga ng mabuti. Pero,
Gusto ko pa ring malaman. Sige na, sabihin mo na sa akin, ano iyon? Noong unang pagkakataon pa lang na makipag-agawan ka sa akin sa pagbili ng painting, lihim na kitang iniimbestigahan. Akala ko pa naman, ay naitago ko ang lahat noong pagkakataong iyon. Pagkatapos niyon, ano ang nangyari pagkatapos? Kailangang makita ko ang kuya ko. Pinag-usapan nating ako muna ang magmamanage ng kumpanya at matatapos ko na dapat ang panahon ng aking pagsasanay. Yang mistress, sabi po ng amo, buntis po ang asawa niya sa kanilang pangatlong anak. Kailangang alagaan niya ang asawa niya? Kaya naman, kailangan mong magpatuloy na pumalit sa kanya. Sobrang daya naman ni kuya. Napag-usapan na natin, sasabahan niya ang asawa niya para hanapin ang nanay nito. Ngayon, nahanap na ang nanay niya. Sunod-sunod ang pagbubuntis niya. Dahil sa paulit-ulit na sitwasyong ito, buwan-buwan at taon-taon, 5 na ang taon ko rito. Ang buong kabataan ko ay nasayang lang sa kumpanyang ito. Bibigyan niyo pa ba ako ng pagkakataong makahanap ng boyfriend? Magrereklamo ako kay Lola ngayon din. Yang mistress, wala ring oras si madam para intindihin ang bagay na ito. Abala na po siya araw-araw sa pag-aalaga sa 2 bata. Marami na po siyang ginagawa. Lola, hindi ko po alam kung paano gawin ang mga ito. Ay naku, anong oras na ba? Bakit hindi pa rin sila bumabalik? May nangyari kayang masama? Hay nako, may family reunion na naman. Nakakainis. Anong ginagawa mo? Walang hiya ka, Jenkian. Hindi mo man lang sinasagot ang mga mensahe ko. Gusto mo bang maparusahan? Yan. Tawagan mo na sila agad. Opo. Lola, nandito na po kami. Ay nako, Nandyan na kayo? bumalik na sila. Uy, may dumplings tayo ngayon. Papa, Mama! Kakain tayo ng dumplings. Ibaba nyo na iyang mga dala nyo. Mag-ingat ka para sa bata sa sinapupunan mo. Ayos lang po. Magaan lang naman itong mga dala ko. Iyong dala nilang dalawa ang mabigat. Hindi mo man lang inaalagaan ang asawa mo. Siya nga pala. Bakit hindi mo yata kasamang umuwi ang mama mo? Biglaan po siyang tinawagan para pumunta sa isang book signing. Mabalot na muna tayo ng dumplings. Huwag na nating hintayin ang pagkain niya. Sige. Tara, sabay-sabay tayong magbalot. Tara. Ako na po ang magdadala nito. Ayos lang, ako na.